Ang Metro Manila sa mga huling araw ng tag-ulan ay minsan nakakapagtaka. Sa tanghali, maalinsangan at sisingaw ang init ng semento na nakakapaso sa balat. Pero pagsapit ng 4:00 ng hapon, biglang kukulimlim, hahampas ang hangin, at buburuhos ang malakas na ulan sa balkonahe. May mga kwento sa pamilya ko na parang ganoong mga pag-ulan. Sa labas, akala mo tahimik, pero sa loob, matagal nang nag-iipon ng bagyo. Ako si Maria Teresa Santos. O Tess, 41 taong gulang noon, isang accountant sa isang food company sa BGC, Taguig. Ang asawa ko ay si Mark, mas matanda sa akin ng 2 taon, at isang sales manager. Mayroon kaming 7 taong gulang na anak na lalaki, si Gabriel, na tinatawag naming Gab. Pareho kaming may maayos na trabaho ng asawa ko, at malusog ang aming anak. Ang aming 3 bedroom na condo unit, bagamat hinuhulugan pa namin ang isang bahagi, ay maituturing ng isang komportableng uwiang pugad sa gitna ng mahal na pamumuhay sa syudad. Ang problema nga lang, hindi lang kaming 3 ang nakatira rito. 3 taon na ang nakalilipas nang pumanaw ang biyenan kong lalaki matapos ang maikling pagkakasakit. Ang biyenan kong babae na si Aling Leonor, na nasa 60s na noon, ay naiwang mag-isa sa probinsya, laging malungkot at hindi makatulog sa gabi. Naawa si Mark sa kanyang ina, kaya kinausap niya ako na kunin namin siya para tumira sa amin sa Maynila. Kuhanin na natin si Mama Hon, hindi ako mapalagay na mag-isa siya roon, sabi niya. Pumayag agad ako. Nanay niya rin naman ang nanay ko, at may bakanteng kwarto pa naman kami. Noong una, simple lang ang iniisip ko. Kapag oras ng kagipitan, dapat magtulungan ang pamilya. Pero hindi pa man lumilipas ang kalahating taon, dumating din ang nakababatang kapatid ni Mark na si Trina, bit-bit ang kanyang maleta. Si Trina ay 30 anyos at kakaresign lang noon sa isang cosmetics company. Sabi niya, makikitira lang ako ng ilang buwan, kuya, ate. Pag nakahanap ako ng bagong trabaho, aalis din ako agad. Huwag kayong mag-alala. Tumawa pa ako at sumagot. Wala yun. Maghanap ka muna ng maayos na trabaho bago natin pag-usapan yan. Pero ang ilang buwan ni Trina ay tumagal ng halos 2 taon. Ang maliit na kwarto na dapat sana ay guest room at study area ni Gab ay naging sarili niyang kwarto. Gising si Trina hanggang 1:00 o 2:00 ng madaling araw, kakanood ng Netflix. Kinabukasan, magigising siya ng 10:00. Madalas, pag uwi ko galing trabaho, nandoon pa rin sa lamesa ang mug ng kape na ininuman niya noong umaga. Minsan, pabiro kong sinabi, Trina, nasa bahay ka buong araw, pero yung mug mo, hinihintay pa akong umuwi para hugasan ko. Ang loyal naman yan sa'yo. Tatawa lang siya na parang walang narinig. Nakalimutan ko ate, bukas ko na lang huhugasan. Ang bukas na iyon ay madalas hindi na dumadating. Kinakampihan naman siya ng biyenan ko, na paborito ang kanyang bunsong anak. Wala kasing trabaho yung tao. Magulo ang isip. Ikaw ang nakatatanda. Pagpasensyahan mo na yung mga maliliit na bagay. Pero ang nagpapabigat sa loob ko ay hindi ang pagiging tamad ni Trina, kundi ang paraan ng biyenan ko sa paghihiwalay ng salitang pamilya natin at pamilya niyo sa loob ng bahay na ito. Isang tanghali habang nasa opisina ako, tumawag ang tatay ko. Sabi niya, nasira daw ang water pump poso doon sa probinsya. Kailangang palitan pati ang motor. Nagkwento lang ang tatay, hindi siya humingi ng pera. Tinanong ko, Tay, may sapat pa ba kayong pera pang ayos? Tumawa si tatay. Gagawan ko ng paraan. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Kilala ko ang tatay ko. Kapag sinabi niyang gagawa ng paraan, ibig sabihin ay kinakapos siya. Binuksan ko ang online banking app ko at nag-transfer ng PHP 3,000 sa kanya mula sa sarili kong ipon na tinatabi ko buwan-buwan. Kinagabihan, hindi sinasadyang nakita ni Aling Leonor ang text notification sa screen ng cellphone ko habang nagluluto ako. Nagtanong siya, Sino? Yang pinadalhan mo ng 3,000. Hindi ako naglihim. Pinadala ko po kay tatay pang-ayos ng water pump. Natigil sa paghihimay ng gulay si Aling Leonor. May bukid at lupa pa ang tatay mo. Pati ba pag-ayos ng poso kailangan pang padalhan ng pera? Lumingon ako sa kanya. Hindi po siya humingi, ma. Kusa ko pong pinadala. Binaba niya ang mga gulay sa basket. Hindi malakas ang boses pero malinaw ang bawat salita. Pinaaalalahanan lang kita. Kapag nag-asawa na ang babae,
Dapat alam niya kung nasaan na ang tunay niyang pamilya. Hindi man kalakihan ng 3,000, pero patong-patong din yan. Naghuhulog pa kayo ng asawa mo sa bahay. At si Gab, lumalaki na kaya lalaki ang gastos. Nag-init ang mukha ko, pero pinilit kong kalmado ang boses ko. Ipon ko po yun, ma. Tsaka mag-isa na lang si tatay, nasira ang poso niya. Hindi naman siguro masama, natulungan ko siya ng kaunti. Hindi na nakipagtalo si Aling Leonor. Tumango na lang siya ng mahina. Makalipas ang 3 araw, nakaupo si Trina sa sala. Nagrereklamo dahil overlimit na naman ang credit card niya. Inabot niya ang phone niya kay Mark. Kuya, tulungan mo naman ako dito. Kulang pa ako ng 15,000. Araw-araw na akong tinatawagan ng bangko. Nakunot ang noo ni Mark. Saan mo ba ginastos at ang laki niyan? Nakasimangot na sagot ni Trina. Sa pagkain. Tsaka bumili ako ng konting gamit. Tsaka nag-enroll ako sa online course noon. Pag may trabaho na ako, babayaran kita. Agad sumingit ang biyenan ko. Tulungan mo na ang kapatid mo. Wala pa siyang trabaho. Saan siya kukuha ng pera? Kung hindi mo tutulungan ang kapatid mo, sino pa? Tiningnan ko ang biyenan ko. 3 araw na ang nakararaan. Ang PHP 3000 na ipinadala ko sa 70 anyos kong ama na namumuhay mag-isa ay tinawag na patong-patong na gastos. Ngayon, ang PHP 15,000 na utang sa credit card ng isang 30 pang anyos na babae ay naging responsibilidad na dapat akuin ng kapatid niya. Natahimik si Mark sandali at pagkatapos ay hiningi ang account number ni Trina. Nang gabing iyon, nang makatulog na si Gab, isinara ko ang pinto ng kwarto at kinausap ko ang asawa ko. Wala ka bang napapansin, Mark? Nag-angat siya ng tingin mula sa phone niya. Na ano? Nagpadala ako kay tatay ng 3,000 pampaayos ng poso. Sabi ng mama mo, kapag may asawa na ang babae, dapat alam niya kung nasaan ang pamilya niya. Pero si Trina, nabaon sa utang sa kakagastos, sabi ng mama mo, kung hindi mo tutulungan, sino pa? Sa tingin mo ba patas yon? Bumuntong hininga si Mark. Dinamdam mo na naman. Yung sinabi ni mama. Hindi sa nagdaramdam, Mark. Tinatanong kita. Magkaibang sitwasyon yan. Binaba niya ang phone niya. Alam ko namang may paboritismo si mama kay Trina, pero wala nga kasi siyang trabaho. Isang beses lang naman, tutulungan ko lang. Napatawa ako ng mapakla. Isang beses? Last month, binayaran mo yung insurance ng kotse niya. Bago pa noon, pinambili mo siya ng phone. Hindi ko naman pinagbabawalang tulungan mo ang kapatid mo. Ang tinatanong ko lang, bakit kapag para sa pamilya mo, pagmamalasakit yon, pero pagdating sa tatay ko, nagiging issue na kailangang kwestiyunin? Tahimik lang si Mark. Hinintay ko ang isasagot niya. Sa huli, sinabi niya ang linyang narinig ko na nang napakaraming beses. Hayaan mo na, Hon. Medyo magparaya ka na lang para tahimik ang bahay. Tinitigan ko siya ng matagal. Pero bakit laging ako na lang ang kailangang magparaya? Napahilot si Mark sa noo niya. Pagod ako galing trabaho buong araw. Matanda na si Mama. Huwag mo na siyang patulan. Si Trina, may pinagdadaanan lang. Intindihin mo na lang ako. Hindi na ako kumibo. Sa labas ng balkonahe, tumigil na ang ulan. May mga patak ng tubig na tumutulo mula sa bubong papunta sa semento. Tumayo ako sa tabi ng salamin. Iniisip ang sinabi niyang magparaya ka na lang. 6 kaming tao sa bahay na ito, pero parang kapag usapin na tungkol sa tatay ko, biglang may invisible na pader na naglalagay ng karatula na pamilya sa labas. At ako, kahit pahati kami sa pagbabayad ng kondo na ito, minsan pakiramdam ko, kailangan ko pang humingi ng permiso para lang mahalin ang sarili kong ama. Kalaunan, kapag naaalala ko ang panahong iyon, parang pinipiga ang puso ko sa awa sa aking ama. Dahil habang abala ako sa mga walang kwentang away at problema sa kondo sa Maynila, ang tatay ko sa probinsya ay nagsisimula na palang dumaan sa kalbaryo. Ang pangalan niya ay Mang Francisco Reyes o Isko. Kapoprong lang niyang 70 taon. Mula nang pumanaw ang nanay ko, halos 9 na taon na ang nakalilipas. Mag-isa siyang namumuhay sa isang simpleng bahay sa bayan ng San Juan, Batangas. Hindi kalakihan ng bahay, may maliit na sementadong bakuran sa harap at sa likod ay may taniman ng saging, gulay at ilang puno ng kalamansi. Medyo malayo ng kaunti ay ang ilang ektaryang taniman ng mangga at rambutan na inaalagaan niya. Sabi ng mga tagalabas, mapayapa raw ang buhay ng tatay ko. May sariling bahay, may lupa, may inaasahang kita mula sa pag-aani, at may mababait na kapitbahay. Pero ang hindi nila alam,
Mula nang mamatay ang nanay, kalahati ng sigla ng bahay na iyon ay nawala na rin. Minsan nang umuwi ako, nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa beranda, kumakain ng tuyo at nilagang talbos ng kamote. Nag-alala ako, Tay. Ganyan lang lagi ang kinakain niyo? Tumawa siya. Mag-isa lang ako. Para saan pa't magluluto ako ng marami. Basta may mainit na sabaw. Okay na yon. Sabi ko, Tay, sumama na po kayo sa amin sa Maynila. Hindi po ako mapalagay na mag-isa kayo rito. Agad siyang kumaway bilang pagtanggi. Naku, wag na. Pag sumama ako doon, baka magmukhang sardinas ang bahay niyo. Natawa ako. 3 ang kwarto namin, Tay. Hindi po kami nakatira sa kubo. Tumawa rin siya. 3 kwarto tapos 6 na tao na kayo doon. Pag sumama pa ako, 7 na. Baka pati bentilador niyo humingi na ng break sa pagod. Laging ganyan magsalita si tatay. Sanay siyang idaan sa biro ang mga bagay-bagay para hindi isipin ng iba na namomroblema siya. Pero alam kong nauunawaan niyang nandoon ang biyenan ko at hipag ko at ayaw niyang makidagdag pa. Isang beses, malapit na ang Pasko, binigyan ko siya ng PHP 5,000. 3,000 lang ang kinuha niya at sa pilitan niyang isinauli ang 2,000. Nainis ako, Tay. Parang iba naman ako sa inyo. Sagot niya. Kaya nga kinuha ko ang 3,000. Yung 2,000. Ibili mo ng regalo para kay Gab. Pera mo yan. Pero dapat malinaw ang pera mag-asawa. Huwag kang magbibigay sa akin ng palihim sa asawa mo. Gustuhin man nating walang gulo? Minsan sa maliliit na halaga nagsisimula ang away pamilya. Awa at inis ang naramdaman ko. Ganyan talaga si tatay. Kahit kapusin, hindi siya hihingi. Kahit napapagod, ayaw niyang maging pabigat. Nung bata pa ako, lahat ng trabaho pinasok niya mapag-aral lang ako. Naging pahinante, naging taga-ani ng mangga. Pero ngayong malaki na ako at may sweldo, ayaw namang tumanggap ng tulong. Ang pinakamalapit sa kanya doon ay ang kapitbahay naming si Mang Tonyo. 3 bahay lang ang layo mula sa amin. Magkaibigan na sila mula pa noong kabataan nila. Ngayong matanda na sila, tuwing umaga, ay nagkakape sila at nagkukuwentuhan tungkol sa mga tanim. Mas masiyahin si Mang Tonyo kaysa kay tatay. Pag tumatawag siya sa akin, madalas siyang magbiro. Tess, pag hindi mo pinaalalahanan niyang tatay mo na kumain, baka mabuhay na lang yan sa kape at nilagang mani. Rereklamo naman si tatay. Ang daldal mo talaga. Gawa-gawa ka ng kwento. Parang mga bata kong mag-asaran. Dahil kay Mang Tonyo, kahit paano'y nababawasan ang pag-aalala ko. Pag hindi ako nakakatawag ng ilang araw, magte-text si Mang Tonyo. Okay naman ang tatay mo, nakipag-unahan pa sa akin magdilig kanina. Pero noong isang hapon ng huling linggo ng Setyembre, nangyari ang unang senyales. Kalaunan na lang ito kinwento sa akin ni tatay. Mainit ang sikat ng araw sa Batangas noon, lampas 4:00 ng hapon, hinihila ni tatay ang hose para magdilig ng mga gulay sa likod bahay. Nang yumuko siya para ayusin ang dulo ng hose, biglang kumirot ang dibdib niya. Hindi ito parang ngawet, hindi rin parang pagod sa init. Sabi ni tatay, ang pakiramdam daw ay parang may matinding sumakal sa gitna ng kanyang dibdib. Napatayo siya, nakahawak sa puno ng saging ang isang kamay. Makalipas ang ilang segundo, nawala ang kirot. Napabulong siya sa sarili. Tumatanda na yata ako. Nahilo ako sa pagyuko. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig. Sakto namang dumaan si Mang Tonyo at nakita si tatay na nakaupo sa may hagdanan at humahangos. Ano ka ba, Isko? Parang kalabaw na galing araro. Yang hinga mo ah, tumawa si tatay. Ang kalabaw nakakaararo pa. Ako ilang hilera lang ng gulay dinilig ko. Tiningnan ni Mang Tonyo ang mukha niya at kumunot ang noo. Namumutla ka ah? Sa init lang to. Saan ang masakit? Wala. Paglilihim ni tatay. Ilang beses pa siyang tinanong ni Mang Tonyo, pero pinanindigan niya na napagod lang siya. Hindi tumawag si tatay sa akin ng gabing iyon. O kinabukasan, bumalik sa normal ang buhay niya. Gising ng 5:00, magwawalis ng bakuran, magkakape, mag-iikot sa taniman ng mangga, at magluluto. Ilang araw ang lumipas, umatake ulit ang pananakit ng dibdib. Sa pagkakataong ito, sinusubukan ni tatay na hilahin ang isang sako ng pataba mula sa beranda papunta sa bodega sa likod, mga wala pang 3 kilo ang bigat. Dati-rati, madali niya lang itong binubuhat. Pero ilang hakbang pa lang, binitawan niya na. Sumikip ulit ang dibdib niya, at kinapos siya ng hininga. Naupo siya sa monoblock chair,
Pinupunasan ng pawis gamit ang tuwalya. Sakto namang dumating si Mang Tonyo at napansin siya. Napagod ka na naman? Naiinis na tanong niya. Sumagot si tatay. Matanda na, normal lang mapagod. Hindi na tumawa si Mang Tonyo. Isko, magsabi ka nga ng totoo. Sumasakit ba ang dibdib mo? Kahit 1 buwan pa lang silang hindi nag-uusap ng masinsinan, kilala ng kaibigan niya ang kanyang bawat galaw. Hinila ni Mang Tonyo ang silya at naupo sa harap niya. Ilang beses nang sumakit yan, nakatingin lang si tatay sa bakuran. 2. Saan banda? Sa gitna ba ng dibdib? Nahihirapan ka bang huminga? Hindi agad nakasagot si tatay. Pinalo ng marahan ni Mang Tonyo ang tuhod niya. Sus Mariosep, naglilihim ka pa. Bukas na bukas idadaan kita sa ospital. Umiling si tatay. Hindi na kailangan. Anong hindi kailangan? Sakit yan. Hindi yan butas na yero na pwede mong tapalan lang. Tumawa ng mapakla si tatay. Baka blood pressure lang. Nainis si Mang Tonyo. Huwag kang magmagaling sa pagdiagnose diyan. Nang gabing iyon, mag-isang nakahiga si tatay sa lumang kwarto niya. Naririnig niya ang mga kuliglig sa labas. Matagal niyang tinitigan ang altar ng nanay ko. Kinwento niya sa akin na noong gabing iyon, unang beses siyang nakaramdam ng takot. Hindi takot mamatay. Takot siya na kung isang araw ay bigla siyang bumagsak sa bahay na iyon, baka si Mang Tonyo pa ang unang makakita sa kanya at hindi ang sarili niyang anak. Pero hindi pa rin niya ako tinawagan. Bumangon lang siya, kumuha ng effervescent oil, ipinahid sa dibdib niya, at kinumbinsi ang sarili na normal lang itong nararamdaman ng mga matatanda tuwing nagpapalit ang panahon. Kinabukasan, nang tumawag ako para tanungin kung nakakain na siya, normal ang boses niya. Tapos na, anak, okay po ba pakiramdam niyo, tay? Oo. Balak ko ngang tingnan yung mga puno ng mangga mamaya, naniwala ako. Wala akong ideya na sa kabilang linya, nakaupo si tatay sa gilid ng kama, ang isang kamay ay nakadiin sa eksaktong lugar kung saan sumakit ang dibdib niya kagabi. At mas lalong hindi ko alam na mula noong araw na iyon, nagsimula na siyang palihim na bantayan ang sarili niyang paghinga. Mula nang umatake sa ikalawang pagkakataon, naging maingat na si tatay. Hindi na siya nagbubuhat ng sako ng pataba, binawasan na rin niya ang pag-akyat sa hagdan para manguha ng mga bunga, pero pinilit niyang panatilihin ang dati niyang routine. Walis sa umaga, dilig sa tanghali, kape sa hapon, kasama si Mang Tonyo. Sa mata ng iba, walang makakapansin na sa loob niya ay may tahimik na takot na bumabalot sa bawat hakbang niya. Hanggang sa isang gabing umuulan, tuluyan nang nagpakita ang kinatatakutan niya. Mag-2:00 ng madaling araw, nagising siya. Ang pananakit ay hindi na lang basta kumirot at nawala. Parang sinasakal ang gitna ng dibdib niya, gumagapang papunta sa kaliwang balikat, napilitan siyang bumangon. Sabi niya, nilabasan siya ng malamig na pawis sa batok, at nanginginig ang mga kamay niya na hindi man lang niya makuha ang bote ng tubig sa tabi ng kama. Pilit siyang humugot ng malalim na hininga, pero lalong bumibigat ang dibdib niya. Nakahawak siya sa gilid ng kama at gumewang-gewang palabas ng pinto. Umuulan pa rin sa labas. Patay na ang ilaw sa bahay ni Mang Tonyo. Plano sana ni tatay na hintaying lumipas ang sakit, gaya ng dati. Pero makalipas ang 10 minuto, hindi pa rin nawawala. Sa huli, napilitan siyang sumigaw. Tonyo! Tonyo! Sobrang hina ng boses niya, akala niya walang makakarinig. Mabuti na lang at mababaw matulog si Mang Tonyo. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang patakbo nitong mga tsinelas sa labas. Isko, anong nangyari sa'yo? Pagmamadali nitong pumasok, nakita niya si tatay na nakasandal sa haligi. Putlang-putla, kaya nataranta siya. Diyos ko, inatake ka na naman ba? Tumango si tatay. Hindi na nagbiro si Mang Tonyo. Bukas na bukas pupunta tayong ospital. Humahangos na sabi ni tatay. Tingnan muna natin bukas kung ayos na. Walang tingnan-tingnan. Sigaw ni Mang Tonyo habang nakasquat sa harap niya at hinahagod ang likod niya. Akala mo ba biro ang buhay mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi biro yung mga nararamdaman mo. Pinilit ni tatay ngumiti. Para namang mamatay na ako, huwag kang ang magsalita ng patapos. Hinila ni Mang Tonyo ang silya at naupo sa tabi niya, hindi umuwi. Halos mag-3 na nang gumaan ang pakiramdam ni tatay. Tahimik silang nakinig sa paghina ng ulan. Matagal bago nagsalita si Mang Tonyo. Yung pinsan ko dati, ganyan din ang pakiramdam. Akala niya acid reflux lang kung ano-anong gamot ininom. Nung bumagsak, saka lang nalaman sa puso pala.
Huli na nang dalhin sa ospital, nagkandara pa ang buong pamilya. Hindi sumagot si tatay. Tinitigan siya ni Mang Tonyo. Isko, wag mong ipagpalit ang buhay mo para lang makatipid. Ang mga salitang iyon ang nagpatahimik ng tuluyan kay tatay. Kinaumagahan, nang umuwi na si Mang Tonyo, kinuha ni tatay ang lumang lata ng biskwit sa ibabaw ng aparador. Naroon ang lahat ng ipon niya mula sa huling benta ng mangga. Inilapag niya isa-isa ang mga pera sa kama. 500, 1,000, 2,000. Nang bilangin niya, eksaktong PHP 4,000 lang ang pera niya. Matagal niyang tinitigan ang pera. Sa totoo lang, sapat na ang 4,000 para magpakonsulta. Hindi ang bayad sa doktor o sa tests ang kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan niya ay kung ano ang sasabihin ng doktor paglabas ng pinto. Kailangan niyo pong ma-admit o kailangan po ng operasyon. Ano pa ang magagawa ng 4,000 sa mga ganitong sitwasyon? Tanghali nang bumalik si Mang Tonyo. Handa ka na ba? Mamayang hapon, ihahatid kita sa bayan. Umiling si tatay. Hindi pa ako pupunta. Lumaki ang mata ni Mang Tonyo. Gusto mo bang buhatin pa kita? Ngumiti ng pilit si tatay. Pag nagpakonsulta ako sa bayan, tapos ililipat din ako sa malaking ospital, doble lang ang gastos. Tatawagan ko na lang si Tess. Anak ko naman yun. Madilim agad ang mukha ni tatay. Bakit ayaw mo siyang tawagan? Nagtatrabaho ang anak mo. At may kalakihan din ang pamilya nila. Sumenyas si Mang Tonyo. Kahit gaano kalaki ang pamilya niya, walang saysay. Kung may sakit ang tatay niya, at hindi niya alam. Tahimik muna si tatay bago nagsabi ng totoo. Hindi mo naiintindihan. Nakatira si Tess kasama ng biyenan niya at hipag. Kapag nagkasakit ako at nalaman niya, uuwi yon at iiwan ang trabaho at bahay niya. Baka kung ano pa ang isipin ng mga in-laws niya. Ang babae, pag nasa puder na ng asawa, kailangan marunong makisama. Bumuntong hininga si Mang Tonyo. Anong panahon na, Isko? May pamilya mo, pamilya nila ka pang nalalaman. Ngumiti ng mapait si tatay. Kahit anong panahon pa yan, may bibig pa rin ang mga tao. Wala nang nasabi si Mang Tonyo. Kinuwento ni tatay ang insidente noong nagpadala ako ng pera para sa poso at kung paano ko hindi sinasadyang nabanggit na hindi nasiyahan ang biyenan ko. Mula noon, mas nag-ingat na siya. Mahal ako ng anak ko, Tonyo. Pero ayokong umuwi siya para sa akin tapos papagalitan o paparinggan lang siya ng in-laws niya. Naiinis na sabi ni Mang Tonyo. Anong plano mo? Uupo ka na lang dyan at maghihintay? Tumingin si tatay sa taniman ng mangga. Naisip niyang ibenta ng maaga ang mga bunga sa mga ahente. Pero dahil hindi pa naman panahon, barya lang ang kikitain niya. Ang ibenta ang lupa, lalong hindi makatuwiran. Hindi pa niya alam kung ano ang sakit niya, kung gaano kalala. At ibebenta ba niya agad ang lupang iningatan niya buong buhay niya dahil lang sa takot sa gastos? Nang hapong iyon, matagal na nakaupo mag-isa si tatay hanggang magtakip silim. Bigla niyang naisip si Mark. Kahit hindi sila madalas mag-usap ni Mark tuwing umuuwi kami sa probinsya, tinutulungan siya nitong magbuhat ng pataba, mag-ayos ng bumbilya, at minsan ay umakyat pa sa bubong para magpalit ng yero. Naisip ni tatay, kung kailangan niya talagang humingi ng pera sa amin, dapat dumiretso siya sa asawa ko. Para hindi ako malagay sa alanganin at hindi ako mapagitnaan. PHP 4,000 ang hawak niya. Kung madadagdagan niya ito ng PHP 2,000, sapat na ito para pumunta sa Maynila, magpa-check up, magpa-blood test, at may matitira pang pamasahe at pangkain. Kaya napagdesisyonan niya na mangungutang lang siya ng PHP 2,000. Isang maliit na halaga para hindi magtunog na humihingi siya ng malaki. Pero kahit ganoon, hirap pa rin siyang magsalita. Naupo siya sa harap ng altar ng nanay ko, nagsindi ng insenso, at bumulong. Leonila, buong buhay ko hindi ako humingi ng pera sa mga anak natin. Ngayon, oras na para gawin ko. Manipis ang usok na umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Matagal siyang nag-isip bago nakabuo ng idadahilan. Luma na talaga ang kusina at minsan tumutulo kapag umuulan. Sasabihin niya na gusto niyang ipaayos ang bubong at kulang siya ng 2,000. Tatawagin niyang utang at babayaran kapag kumita na sa mangga. Sa isip ni tatay, kahit paano'y may ititira pa siyang dangal para sa sarili niya. Nang gabing iyon, pumunta si Mang Tonyo. Sabi ni tatay, luluwas ako bukas ng Maynila. Bakas ang tuwa sa mukha ni Mang Tonyo. Sa wakas, magpapakonsulta ka na rin.
Umiling si tatay. Dadaan muna ako kay Lates para siya maghatid sa akin. Umiwas si tatay ng tingin sa kaibigan. Tingnan natin. Tinitigan siyang mabuti ni Mang Tonyo. Malinaw na hindi naniniwala, pero nagbilin pa rin. Pumunta ka ng maaga. Tsaka pag masakit, sabihin mo, huwag kang magmataas, baka mamatay ka dahil sa pride mo. Tumawa si tatay. Grabe ka naman magsalita, napakanega. Pero nang makaalis na si Mang Tonyo, binuksan ulit ni tatay ang lata at binilang ang PHP 4,000. Pagkatapos, tiniklop niya ng maayos ang mga pera, binalot sa plastic, at isiniksik sa pinakailalim ng luma niyang canvas bag. Kinabukasan, maglalakbay siya ng halos 100 kilometro para mangutang ng PHP 2,000 sa manugang niya. Hindi para ipaayos ang bubong, kundi para malaman kung hanggang kailan patatagal ang puso niya. Kinaumagahan, maagang gumising si tatay bago pa man sumikat ang araw. Sanay nang gumising ng maaga ang mga matatanda sa probinsya. Pero ng araw na iyon, halos hindi raw siya nakatulog. Tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, nagigising siya at paulit-ulit niyang iniisip ang sasabihin niya kay Mark. Gusto ko sanang umutang ng 2,000 anak. Isang simpleng pangungusap, pero ilang beses niyang pinraktis. Nagsaing siya ng lugaw. Kalahating mangkok pa lang ang nakakain niya, ibinaba na niya ang kutsara dahil nakakaramdam siya ng bahagyang paninikip sa dibdib. Pagkatapos noon, binuksan niya ang luma niyang aparador. Nilabas niya ang light brown na polo na binili ko noong nakaraang Pasko. Bihira niya itong suotin kapag may binyag, kasal, o mahahalagang okasyon lang. Pinagpagan niya ang kwelyo, nagtupi ng isa pang pamalit na damit at nilagay sa luma niyang bag. Sa ilalim ng bag, nakatago ang PHP 4,000 na binalot sa plastic. Sa tabi nito ay may efficacent oil, panyo, ilang gamot sa sakit ng ulo, at kapirasong papel na may address ng kondo namin. Dahil luma na ang cellphone niya at pantawag lang, sinulat niya sa papel ang address namin. Pagkatapos maghanda, lumabas si tatay papunta sa bakuran. May isang buwig ng mga saging na senyorita na nakasabit sa gilid ng bakod, sakto lang ang hinog. Madilaw-dilaw at bahagyang berde, may banayad na amoy. Maingat itong pinutol ni tatay gamit ang itak. Pinunasan isa-isa at tinali ng maayos gamit ang straw twine. Mahilig si Mark sa saging mula sa Batangas. Tuwing umuuwi kami sa probinsya, laging sinasabi ni Mark habang kumakain, "Iba talaga ang tamis ng saging niyo, tay. Hindi mabibili sa supermarket." Tandang-tanda ni tatay ang linyang iyon. Naisip niyang mangungutang siya ng pera. Nakakahiya naman kung pupunta siyang walang dalang pasalubong sa manugang niya. Eksakto habang itinatali niya ang mga saging, dumating si Mang Tonyo. Tumayo lang ito sa labas ng gate at nagtanong, "Anong meron at bihis na bihis ka? Sasali ka ba ng beauty contest?" Tumawa si tatay. "Luluwas ako ng Maynila magpapakonsulta." Umiwas siya ng tingin sa kaibigan. "Dadaan muna ako kay Lates." Kumunot ang noo ni Mang Tonyo. "Nasabi mo na ba sa kanya?" "Hindi pa. Doon ko na sasabihin." Akma sanang tatawagan ni Mang Tonyo nang pigilan siya ni tatay. "Wag, gusto kong sabihin sa kanya pagdating ko." Tiningnan ni Mang Tonyo ang bag, ang buwig ng saging, at napabuntong hininga. "Isko, inuulit ko ha. Pag sumakit ang dibdib mo, magsabi ka ng totoo. Huwag mong idaan sa ngiti tapos sasabihin mong okay ka lang." Inayos ni tatay ang butones ng polo niya. "Alam ko na." Umiling si Mang Tonyo. Alam ko na mo. Madalas hindi mo naman alam ang ginagawa mo." Bago pumunta si tatay sa sakayan, inabutan pa siya ni Mang Tonyo ng isang bote ng tubig at isang pakete ng Skyflakes. "Dalhin mo to. Mahaba ang biyahe. Pag nagutom ka, may makakain ka." Ibabalik sana ni tatay, pero sumimangot si Mang Tonyo. "Skyflakes lang. Magmamataas ka pa? Sige na, lumayas ka na." Pagkasara ng bahay at matapos iwan ang spare key kay Mang Tonyo, naglakad si tatay papuntang sakayan at naghintay ng bus papuntang Maynila. Bandang 1:00 ng hapon, nakaalis ang provincial bus. Kinwento ni tatay na ang 3 oras na biyahe noong araw na iyon ay pakiramdam niya ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Dumaan ang bus sa mga kalsadang basa pa ng hamog, sa magkabilang gilid ay mga puno. Nakaupo si tatay malapit sa bintana, ang bag sa paanan, habang yakap-yakap niya ang buwig ng saging dahil natatakot siyang tumama ito sa ibang pasahero. Pagdating malapit sa SLEX, nagsimula na namang kumirot ng bahagya ang dibdib niya. Wala siyang sinabihan.
Sumandal na lang siya sa bintana, dahan-dahang humihinga. Napansin ng babaeng katabi niya ang pamumutla niya. Nahihilo po kayo, Tay? Tumango siya. Opo yata. Binigyan siya ng babae ng white rabbit na candy. Nagpasalamat siya at sinipsip ito. Nawala ang sakit, makalipas ang ilang minuto. Nang makapasok ang bus sa Metro Manila, naging mabagal ang biyahe dahil sa matinding traffic. Nakaramdam ulit si tatay ng bigat sa dibdib. Mas mahina pero mas matagal. Binuksan niya ang tubig na bigay ni Mang Tonyo at uminom ng paunti-unti. Hindi pa rin siya tumatawag sa akin. Baka kasi magtanong ako at mabuking na may sakit siya. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makarating siya sa kondo namin. Matapos sumakay ng isa pang jeep at naglakad. Matataas ang gusali. Makintab ang mga tiles sa lobby. Matagal na nakatayo si tatay sa labas. Hawak ang papel na may address. Hindi alam kung saan papasok. Isang batang security guard ang nakapansin na kanina pa siya palingalinga. Sino po ang hinahanap nila, sir? Iniabot ni tatay ang papel. Yung anak ko po, dito daw nakatira. Tiningnan ng guard ang address, tumawag sa unit namin para kumpirmahin, at tinulungang buhatin ang saging papasok sa lobby. Walang tigil sa pasasalamat si tatay. Ako na diyan, iho. Ngumiti ang guard. Ayos lang po, medyo mabigat to. Bandang 5:30 p.m., tumunog ang doorbell ng unit namin. Binuksan ni Mark. Naghuhugas ako ng gulay sa kusina nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Tess, nandito ang tatay mo. Nagmamadali akong nagpunas ng kamay at lumabas. Nang makita ko si tatay, nagulat ako. Mas pumayat siya kumpara noong umuwi ako 2 buwan na ang nakakaraan. Nangitim siya, namumutla ang labi at may itim sa ilalim ng mata. Nilapitan ko siya at hinawakan ng braso. Tay, bakit parang pagod na pagod po kayo? Ngumiti siya. Matagal sa biyahe. Nahilo ako ng kaunti. Bakit hindi po kayo tumawag? E di sana nasundo ko po kayo sa terminal. May paa naman ako. Abala pa yon. Magtatanong pa sana ako, pero iniabot na ni tatay ang saging kay Mark. May dala akong saging para sa inyo. Sabi mo gusto mo ito. Agad itong kinuha ni Mark at ngumiti. Gustong-gusto ko nga po ito, tay. Hirap humanap ng ganito rito. Nagningning ng kaunti ang mata ni tatay. Pero si Trina, na nakahiga sa sofa habang nagse-cellphone ay napaupo at biglang nagsalita. Naku, tay! Bumiyahe pa kayo ng malayo tapos nagbitbit pa kayo niyan? Ang dami naman yan sa grocery sa ibaba. Tiningnan ko ng masama si Trina. Mukhang na-realize niya rin na mali ang sinabi niya, kaya ibinalik niya ang tingin sa phone. Ngumiti lang ng malumanay si tatay. Galing probinsya kasi, iha. Walang anuman yan. Nilagay ni Mark ang saging sa gilid at nagsabi, Iba naman ito sa nabibili dito. Mas matamis po ito. Kumalma ng bahagya ang mukha ni tatay dahil doon. Sakto namang lumabas ang biyenan ko mula sa kwarto. Aba, nandito pala si Balae. Umayos ng tayo si tatay. Opo, naisipan kong dumalaw sandali. Tumango lang si Aling Leonor ng may pormalidad. Pagod kayo sa biyahe. Maupo muna kayo. Hinila ko si tatay paupo sa sofa at ipinagtimpla ng maligamgam na tubig. Pero napansin kong mula nang lumabas ang biyenan ko, naging maingat masyado ang kilos ni tatay. Nakapatong ang 2 kamay niya sa tuhod, ang bag niya ay mahigpit na nakaipit sa binti niya, at tuwid na tuwid ang likod na parang isang bisita at hindi mismong tatay ko. Nakaupo ako sa tabi niya, naririnig ang paulit-ulit niyang pagsasabi ng, Wala to, malakas ako, wag kang mag-alala, pero may bumabagabag sa loob ko. Akala ko pagod lang talaga siya sa biyahe. Hindi ko alam na sa loob ng luma niyang bag, eksaktong PHP 4000 ang nasa loob. At mas lalong hindi ko alam na ang matandang ito na nagbitbit ng saging galing Batangas ay palihim na naghahanda para mangutang ng PHP 2000 sa asawa ko para sa kanyang puso. Matapos inumin ni tatay ang tubig, pinag-ayos ko siya para makapaghilamos at makapagpahinga saglit. Nakangiti pa rin si tatay at sinabing kapag nakaupo na siya ay gagaan na ang pakiramdam niya. Pero napansin ko na panay ang himas ng kamay niya sa tuhod at minsan ay palihim siyang napapahawak sa dibdib bago mabilis na ibababa na parang natatakot na may makakita. Masama po ba pakiramdam niyo, tay? Umiling siya. Hindi. Nagsisikip lang ang katawan ko kakaupo sa bus. Magtatanong pa sana ako nang magsalita si Aling Leonor mula sa kwarto. Anong uulamin natin mamaya? Napilitan akong tumayo at pumunta sa kusina. Sa hapunan na iyon, pinilit kong iluto ang mga paborito ni tatay.
Sinigang na baboy, daing na bangus, nilagang hipon, at kangkong na may bagoong. Mga simpleng pagkain, pero panlasang Batangwenyo na gusto niya. Bandang 7:00, umupo kaming lahat sa mesa. Nung una, nahihiya pa si Gab sa lolo niya dahil matagal silang hindi nagkita. Nakasiksik lang siya sa akin at nakatingin kay tatay. Kumuha si tatay ng 2 pastillas mula sa bulsa na nabili niya sa biyahe at iniabot kay Gab. May pasalubong ang lolo. Tinanggap ito ni Gab at mahinang nagsabi, "Thank you po, lolo." Sa isang simpleng salitang yon, lumiwanag ang mukha ni tatay. Hinaplos niya ang buhok ng apo niya. Ang laki na niya. Dati, gusto laging buhat ng lolo. Maganda ang simula ng hapunan. Nilagyan ko ng isda ang plato ni tatay. Binalatan ni Mark ang hipon para sa kanya. Mabagal kumain ang biyanan ko habang si Trina ay nakatutok sa cellphone habang kumakain. Pero napansin kong kakaunti lang ang kinakain ni tatay. Wala pang kalahating mangkok ng kanin ay ibinaba na niya ang kutsara niya. "Kain pa po kayo, tay? Nagluto po ako ng daing na paborito nyo." Ngumiti siya. Busog na ko. Pag tumatanda talaga humihina ng kumain. Akma ko pa siyang lalagyan nang makita kong napahawak siya nang madiin sa gitna ng dibdib niya. "Saan po masakit, tay?" Nagulat siya at ibinaba ang kamay. Wala. Nangangawit lang sa matagal na biyahe. Tumingin din si Mark. "Mamaya po, samahan ko kayong magpa-check up sa malapit na klinik." Mabilis na kumaway si tatay. "Anong check-up?" "Wala akong sakit." Dahil doon, tumigil na ako. Pag naiisip ko yun ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit naniwala ako agad sa kanya. Nagpatuloy ang hapunan. Ilang beses na patingin si tatay kay Mark at pagkatapos ay yumuko ulit. Alam kong may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan siya. Sa ikatlong pagkakataon, tumikhim siya. "Mark." Binaba ni Mark ang pinggan niya. "Po, tay?" Pinagsiklop ni tatay ang mga kamay niya. "May hihilingin sana ako sa'yo." Nag-angat ako ng tingin. Agad sumagot si Mark. "Ano po yun, tay?" Tumahimik si tatay ng ilang segundo bago dahan-dahang nagsalita. "Yung bubong kasi natin sa kusina doon sa probinsya, luma na. Pag umuulan, tumutulo. Plano ko sanang ipaayos kahit konti pero kinakapos ako." Hindi pa siya natatapos nang tumingin si Trina mula sa cellphone niya. "Pagpapaayos ng bubong sa probinsya? Magkano lang ba yun, tay?" Napatigil si tatay. Oo. Hindi naman kalakihan, iha." Kumuha ng gulay ang biyenan ko at kalmadong nagsalita. "May taniman pa naman ng mangga at rambutan si Balae, ah. Matanda na rin po kayo. Kung hindi nyo na kayang asikasuhin, pwede namang ibenta ang isang bahagi niyan. Para may pampaayos kayo ng bahay at hindi kayo masyadong nahihirapan." Tumigil ang kamay ko sa paghawak ng kutsara. "Kailangan po ni tatay yung lupa na yun, ma." Tiningnan ako ni Aling Leonor. "Wala naman akong sinabing ibenta lahat. Ang sinasabi ko lang, kung kailangan ng pera, tingnan muna ang sariling ari-arian. Hindi rin naman kasi kami sobra-sobra rito sa Maynila." Alam ko kung sino ang tinutukoy niya sa salitang kami. Biglang sumingit ng walang pangingimi si Trina. "Kaya nga, ate, mangangako pa lang si kuya na tutulungan ako sa puhunan para sa business ko. Naghahanap na nga ako ng pwesto eh. Pinapareserve na daw sa kanya." Lumingon ako sa kanya. "Hahanap ka na ng pwesto na wala ka pang pera?" Nagkibit balikat si Trina. "Siyempre kailangan munang tingnan, ate. Mga 60,000 lang naman daw, kaya naman yon." Sumikip ang lalamunan ko. Ang tatay ko, hindi pa nga niya nasasabi kung magkano ang kailangan niya, tapos itong si Trina, napakadaling banggitin ng 60,000 na parang barya lang. Tiningnan ko si Mark. Mukhang hindi rin siya komportable pero inunahan na siya ni tatay. "Naku, hindi. Hindi ko naman kailangan ng ganyan kalaki." Tinanong ko, "Magkano po ba ang kulang niyo, tay?" Tumingin siya sa akin at tapos kay Mark. Siguro kung nabigyan pa siya ng isang pagkakataon, masasabi na niya ang 2,000. Pero sumingit ulit ang biyenan ko. "Tess, hayaan mong mag-usap si Balae at si Mark. Mas madaling magkaintindihan ang mga lalaki." Parang marespeto, pero ang pagdidiin niya sa pangalan ni Mark ay nagpapahiwatig na ayaw niyang ako ang sumalo sa responsibilidad. Ibinaba ko ang kutsara ko. "Ma, nagsasabi pa lang ang tatay na magpapaayos ng bubong. Kayo ni Trina, pinag-usapan niyo na agad ang pagbenta ng lupa at puhunan sa negosyo. Wala namang hinihingi ang tatay ko kahit kanino, ah." Sumimangot si Aling Leonor. "Bakit ka nagiinit yan? Praktikal lang ang sinasabi ko.
Anong masama sa lupa? Kung ganon, si Trina 30 na. Bakit hindi siya maghanap ng sarili niyang pera imbes na umasa kay Mark? Namula agad si Trina. Bakit niyo ako dinadamay, ate? Normal lang na magtulungan ang magkapatid. Mapait akong ngumiti. So kapag tatay ko ang kailangan ng tulong, kailangan muna niyang ibenta ang lupa niya? Naging malamig ang paligid sa hapagkainan. Si Gab, na hawak ang kutsara, ay litong nakatingin sa mga matatanda. Agad nagsalita si Mark. Tama na, may bata rito. Natahimik ako pero kumukulo ang dugo ko. Lumingon si Mark kay tatay at nilagyan ng binalatang hipon ang plato nito. Kain muna po kayo, tay. Mamaya na lang po natin pag-usapan. Yung sa kusina nyo. Naintindihan ko lang kalaunan na ang ibig sabihin ni Mark ay gusto niyang ihinto ang usapan bago pa mas ipahiya ng nanay niya at ni Trina ang tatay ko. Pero nang oras na iyon, nakita ko kung paano nag-iba ang mukha ni tatay. Bumagsak ang balikat niya. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi na niya sinabi kung magkano ang kailangan niya. Tumango na lang siya. Ayos lang, nabanggit ko lang. Mahina kong sinabi. Tay, ngumiti siya sa akin. Ang sarap ng luto mo. Kumain ka na. Pero ang kanin ni tatay sa harap niya, mula noon, ay halos hindi na nabawasan. Ilang sandali pa, bumalik na naman si Trina sa kwento tungkol sa pwesto ng negosyo niya, parang walang nangyaring tensyon kanina. Minsan ay nagtatanong pa si Aling Leonor. Sumasagot lang ng maikli si Mark. Samantalang si tatay, ni isang salita wala nang sinabi. Nakaupo lang siya sa gitna ng hapag, tahimik na ininom ang tubig niya. Pagkakita ko sa kalyadong kamay ni tatay na nakapatong sa tuhod niya, bigla akong nawalan ng ganang kumain. May isang sandali na nakita ko si tatay na nakatingin sa mga saging na nakalagay sa gilid ng kusina. Matagal na nakatitig doon ang mga mata niya bago ibinalik sa plato niya. Pag naiisip ko ito ngayon, naiintindihan ko na kaya pala niya dinala ang pasalubong na yun ay para mas madaling humingi ng tulong. Pero sa mismong hapag na yun, kinailangan niyang marinig kung paano tinataya ng ibang tao, kung gaano karaming lupa pa ang pwede niyang ibenta. Hindi ko alam na ibang-iba na pala ang iniisip niya noon. Ang 2,000 na pinraktis niyang sabihin buong gabi ay hindi niya nabigkas kailanman. Pagkatapos ng hapunan, nakatayo ako sa kusina, naghuhugas ng pinggan, pero pabilis ng pabilis ang kilos ko sa galit. Tumatakbo ang tubig mula sa gripo, kumakalembang ang mga plato. Pero ang nasa isip ko lang ay ang imahe ng tatay ko na nakaupo lang sa hapag, nakapatong ang kutsara at tinidor sa pinggan, parang nawalan na ng ganang mabuhay. Sa sala, nanonood si Gab ng cartoon. Mahina lang ang volume. Nakaupo si tatay sa dulo ng sofa. Ang canvas bag ay nasa paanan niya. Hindi siya sumasandal. Hindi rin nag-on ng TV. Ang matuwid niyang pagkakaupo ay parang isang bisita na hinihintay na lang ihatid palabas ng may-ari ng bahay kaysa sa isang ama na bumibisita sa anak niya. Akma sana akong magpupunas ng kamay at lalabas nang marinig ko ang biyenan ko na tinatawag si Mark. Mark, kausapin nga kita. Tumayo si Mark at sumunod sa kanya sa kwarto. Hindi nakasara ang pinto. Mula sa kusina ay dinig ko ang boses ni Aling Leonor. Mag-isip ka nga, 6 na tayo sa bahay, hindi na kalakihan to. Mahinang sumagot si Mark. Kakarating lang ng tatay ni Tesma. Hindi ko naman pinapalayas. Pero bukas, papasok ka. Papasok din si Tess. Sino ang mag-aasikaso rito? Hinigpitan ko ang paghawak sa pamunas. Nagpatuloy ang biyenan ko. Tsaka, yung sa pera, may bukid naman ang balae ko. Pag tinulungan natin yan ng isa, baka asahan na nila tayo palagi. Bumuntong hininga si Mark. Kailan ba nang hingi ang tatay sa akin? Hindi pa man nang hihingi noon, hindi ibig sabihin hindi na manghihingi ngayon. Sumingit ang boses ni Trina. Sumunod din pala siya sa kwarto. Nangako ka pa, natutulungan mo ako sa pwesto. Nakausap ko na, yung tao. Kung magbabago isip mo, anong idadahilan ko? Hindi agad sumagot si Mark. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, saka na yung sayo. Nagreklamo agad si Trina. Anong saka na? Kakarating lang ng biyenan mo. Sa pamilya niya na agad nakafocus ang bahay. Ibinagsak ko ang mangkok sa lababo. Kung noon pa man ay lumabas na si Mark at sinabing tatay ko ang tatay niya at wala pa itong hinihinging kahit ano, baka nag-iba ang sitwasyon. Pero si Mark, takot na sumagot ng pabalang sa nanay niya para maiwasan ang 3 araw nitong pagmamaktol. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siya. Sa mukha pa lang niya, alam kong hirap na hirap siya. Nakaupo pa rin si tatay.
Nang makita si Mark, umusog siya ng kaunti, naghihintay na ipagpatuloy ang usapan sa hapunan. Naupo si Mark sa silya sa harap niya. Tay, tumingin si tatay. Oo anak, sabihin mo. Dalawang salita lang yon pero parang piniga ang puso ko. Alam kong hinihintay ni tatay na itanong kung magkano ang kailangan niya. Pero iba ang lumabas sa bibig ni Mark. Bukas po papasok na kaming dalawa ni Tess. Si Gab may pasok din. Medyo marami rin tayo sa bahay. Kung wala na po kayong ibang kailangan dito, baka gusto niyo po i-book ko na kayo ng bus pauwi bukas ng umaga para hindi na kayo mahirapan maghanap ng biyahe. Natigilan ako sa pinto ng kusina. Walang kibo si tatay. Ang ilang segundong yon ay parang ang haba na naririnig ko ang bawat tiktak ng orasan sa pader. Lumabas ako. Anong sinasabi mo? Lumingon si Mark. Sinasabi ko lang na kung gusto nang umuwi ng tatay, ibubuk ko na siya. Kakarating lang ng tatay mula sa 3 oras na biyahe, Mark. Hindi mo pa nga siya tinatanong kung anong sadya niya rito. Ngayon pinapauwi mo na? Wag mong masamain, Tess. Hindi pa ako nakakapagsalita nang tumayo si tatay. Hindi na bukas ng umaga. Tumingin ako kay tatay. Kinuha niya ang canvas bag niya. Uuwi na ako ngayon din. Nataranta si Mark. Tay, hindi ko po kayo pinapalayas. Ngumiti si tatay, pero ang ngiting yun ay napakapait na nasasaktan akong makita. Alam ko, Mark, hindi mo na kailangang mag-alala. Natahimik ang buong sala. Yun ang unang beses na tinawag ni tatay si Mark sa pangalan niya. Hindi na anak, hindi na tulad ng pagiging malapit niya nitong mga nakaraang taon. Napatigil si Mark. Tay, kumaway si tatay. Kaya ako na mag-commute papuntang terminal. Lumapit ako at hinawakan ang braso niya. Tay, dito muna po kayo. Tabi kayo ni Gab. Kami ni Mark sa sala na lang. Umiling si tatay. Hindi na. May gagawin pa ako sa probinsya. Alam kong idinadahilan niya lang yon. Anong gagawin niyo gabi na po? Tumingin siya sa akin, malumanay pa rin ang boses. Titingnan ko pa bukas yung mga mangga. Tahimik lang si Trina sa tabi ng pinto. Lumabas na rin ang biyenan ko pero hindi niya pinigilan si tatay. Ang katahimikan nila ang mas nakakairita kaysa sa mga salita, palang pa. Sinubukan pang bumawi ni Mark. Kahit isang gabi lang po, tay. Pwede po akong mag-half day bukas para ihatid kayo. Umiling si tatay. Hindi na. Isang salita lang. Pero tiyak. Naglakad siya papunta sa pintuan at sinuot ang luma niyang tsinelas. Napansin ko ang mga saging na iniwan niya sa gilid ng kusina. Tay, yung saging niyo. Lumingon siya. Tumingin ng matagal bago sumagot. Naibigay ko na sa inyo yan. Bakit ko pa iuuwi? Sumikip ang lalamunan ko. Nakayuko lang si Mark. Ang saging na yon, kanina lang, ay ang pasalubong na dinala ni tatay dahil gusto ito ng manugang niya. Ngayon, nakatambak na lang ito sa gilid, patunay ng kalupitan ng bahay na ito. Tumakbo ako sa kwarto. May hawak akong PHP 2,000 cash sa wallet ko. Binuksan ko ang drawer, kumuha pa ng pera, umabot ng PHP 5,000. Inilagay ko lahat sa isang sobre. Paglabas ko, nasa pinto na si tatay. Sabi ko, ihahatid ko po kayo sa baba. Nagsalita ang biyenan ko. Gabi na. Hayaan mo na si Mark na maghatid sa balae ko sa terminal. Mabilis na sumagot si tatay. Hindi na kailangan. Balae. Kaya ko po. Sobrang magalang ang boses ni tatay pero ang lamig pakinggan. Lumapit pa si Mark. Tay, ako na po. Hindi siya tiningnan ni tatay. Hindi na. Bumukas ang elevator. Pumasok ako kasama si tatay. Bago sumara ang pinto, nakita ko si Mark na nakatayo sa gitna ng sala, nakayuko, namumutla. Siguro noon niya lang na-realize na ang pampatahimik ng gulo niya ay hindi naging tahimik kahit kailan. Pababa ng elevator, kaming dalawa lang ni tatay sa loob. Tiningnan ko ang kalyadong kamay niya na mahigpit na nakahawak sa strap ng bag niya. Gusto ko sanang mag-sorry pero bumabara sa lalamunan ko. Hindi nakatingin sa akin si tatay. Nakatitig lang siya sa mga pulang numero sa floor indicator na pababa ng pababa. Dolabaan. Labaan. On. Sa bawat palapag, pakiramdam ko papalayo ng papalayo ang tatay ko mula sa bahay ng anak niya. Pagdating sa ground floor, hinawakan ko ang kamay niya. Tay, sandali lang po. Lumingon siya. Hinigpitan ko ang hawak sa sobre. Nung oras na yon, inisip kong kahit anong mangyari, may kailangan akong gawin para sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaan na ganyan ang hitsura niyang umuwi matapos ang 3 oras na biyahe, na para bang ang pagbisita niya sa akin ay isang pagkakamali.
kahit na hindi ko pa alam na ang kailangan niya pala ay hindi pampaayos ng bubong. Hinatak ko siya sa isang sulok malapit sa waiting area sa lobby. Sa labas ng salamin, basa pa ang kalsada galing sa ulan. Nagmamadali ang mga sasakyan. Tay, kunin niyo po to. Ipinasok ko ang sobre sa kamay niya. Nagulat siya. Ano to? Pera po. Tay. Sabi niyo nasira ang bubong. May 5,000 po ako rito. Kunin niyo na po. Tiningnan niya ang sobre at binalik sa akin. Hindi ko kukunin yan. Akala ko nahihiya lang siya, kaya ipinasok ko ulit sa bulsa ng polo niya. Kunin niyo na po. Hindi ko naman po yan sisingilin. Agad niya itong kinuha at ibinalik sa kamay ko. Itago mo yan. Hindi malakas ang boses niya, pero seryoso. Nagsisimula na akong mainis. 5,000 lang naman yan, Tay. Nagtatrabaho ako. May pera ako. Kung kailangan nyo, ibibigay ko. Wala namang problema Umiling siya. Hindi ito tungkol sa malaki o maliit. Tess, tungkol saan? Natahimik siya. Naiiyak na ako sa inis. Hindi sa kanya, kundi sa buong bahay na yun sa itaas. Nakakairita na kailangan ko pang magtago sa lobby para lang abutan ng ilang barya ang sarili kong ama. Hinawakan ko ulit ang kamay niya at pilit na nilagay ang sobre sa palad niya. Kunin niyo na po, Tay. Parang awa niyo na. Sa pagkakataong ito, itinulak niya ang kamay ko. Nahulog ang sobre sa upuan. Napatigil ako. Tiningnan ako ni Tatay. Namumula ang mga mata. Tess? Sabi ko. Hindi ko kukunin. Pinulot ko ang sobre. Nanginginig ang boses ko. Galit po ba kayo sa akin? Ano bang ginawa ko? Pinapasok ko kayo sa bahay ko tapos gaganunin lang kayo ng mga tao doon. Hinayaan ko pa ang asawa ko na sabihin yun sa'yo. Bumuntong hininga si Tatay. Lahat ng bahay may gulo. Anak, pero tatay ko kayo. Bakit ba lagi kayong umaaktong parang ibang tao? Pagkasabi ko noon, ako mismo ang nasaktan. Lumingon si Tatay sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya. Hindi ako umaaktong ibang tao. Ayaw ko lang na mahirapan ka. Kinagat ko ang labi ko. Anong ikakahirap ko? Tinitigan niya ako. Kung ganoon, bakit kailangan mo pang bumaba rito para lang abutan ako ng pera? Natameme ako. Nagpatuloy siya. Mabagal ang pananalita. Kung nararamdaman mo talagang sayo ang bahay na yon, doon palang inabutan mo na ako sa harap ng mga tao. Hindi mo na kailangang tumakbo sa kwarto at pasikreto akong sundan hanggang dito sa baba. Hindi ako nakasagot. Tama si Tatay. Hindi ko nilabas ang pera sa harap ng biyenan ko at ni Trina. Dahil natatakot ako sa sasabihin nila, sa away na mangyayari, na baka mapagitnaan na naman si Mark at sabihing magparaya na lang ako. Pagkakita sa mukha ko, lumambot ang boses ni Tatay. Hindi kita sinisisi, anak. Mahirap makisama. Pero dahil diyan, mas lalong hindi ko kukunin. Umiling-iling ako. Ako po ang kumita nito. Oo, ikaw. Pero may asawa ka na at pamilya. Hindi porket hawak mo. Sa'yo na lang. Tinutulungan lang kita, Tay. Alam ko, tumigil siya bago sinabi ang linyang hindi ko malilimutan kailanman. Ayokong masabihan balang araw na kumukuha ka sa pamilya ng asawa mo para ibigay sa pamilya mo. Parang pinipiga ang ilong ko. Sinong magsasabi, Tay? Yung biyenan ko? Si Trina? Hindi siya sumagot. Napaiyak na lang ako. Mag-isa lang kayo sa probinsya. Ako lang ang anak nyo. Kung kailan nyo kailangan tapos hindi ko pa magawa, para saan pang naging anak nyo ako? Pinunasan niya ang luha ko. Parang noong bata pa ako. Alam ko namang mahal mo ako, Tess. Bakit hindi nyo kunin? Dahil hindi pa naman ako umaabot sa puntong kailangang ikaw ang magbayad ng kahihiyan ko. Umiiyak ako habang nagsasalita. Wala akong pakialam kung anong isipin nila. Ngumiti siya ng malungkot. Wala kang pakialam, pero ako meron. Hinigpitan ko ang paghawak sa sobre. Tiningnan niya ako ng matagal bago nagsabi. Matanda na ako, Tess. Kahit ako na ang magparaya, ayos lang. Pero ikaw, ilang dekada mo pang makakasama ang asawa mo. Huwag mong sirain ang pamilya mo nang dahil sa akin. Kung may mali si Mark, pag-usapan niyo pag-uwi. Huwag mong palakihin ang gulo nang dahil sa akin. Laging ganyan si Tatay. Takot siyang makasagabal. Natahimik siya. Eksakto noong oras na yon, nakita ko na naman ang paghawak ni Tatay sa dibdib niya. Kumunot ang noo niya. Agad kong hinawakan ang braso niya. Tay, masakit na naman ba?
Binaba niya agad ang kamay na parang nahuli sa akto. Hindi. Nakita ko po. Nangangawit lang. Ang tagal kong nakaupo eh. Idaan ko na kaya kayo sa ospital? Mabilis siyang sumagot. Hindi na kailangan. Malakas pa ako. Mas seryoso ang boses niya. Kung pinilit ko pa ng kaunti, baka nalaman ko ng mas maaga ang totoo. Pero malakas ang tatay ko at ayaw niya talaga sa mga ospital. Naisip ko lang na pagod siya sa biyahe at sa tensyon kanina sa hapunan. Kinuha ko ang cellphone ko. Tatawag na lang ako ng Grab papuntang terminal. Kumaway siya. Hindi na, mag-jeep na lang ako. Gabi na tay. Mag-aalas 9 na. Hindi niyo alam kung saan sasakay rito. Nilabas niya ang kapirasong papel sa bulsa niya. Nagtatanong na ako kanina. Yung biyaheng Batangas, Lucena, may last trip pa bago mag-alas 10. Aabot pa ako sa Buendia. Tiningnan ko ang papel. Naiiyak na naiinis ako. Planado na pala niya ang pag-uwi bago pa man siya dumating, na parang alam niya nang hindi siya magtatagal. Kahit ihatid ko na lang kayo papuntang terminal, tay. Hindi na. Umakyat ka na dun kay Gab. Bata pa yon. Humara ako sa dadaanan niya. Ayaw kong ganito kayo aalis. Natahimik siya bago niya hinaplos ang ulo ko. Tess, mahirap talaga kapag ang babae nasa gitna ng sariling pamilya at in-laws. Naiintindihan ko. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumulo na naman ang luha ko. Kung magsalita po kayo parang hindi niyo na ako anak. Pabiro niya akong sinaway. Baliw ka ba? Kung hindi kita anak, edi kanino? Natawa ako habang umiiyak. Isang simpleng biro, pero mas nakakaiyak. Inayos ni tatay ang strap ng bag niya. Pinilit ko ulit isiksik ang sobre, pero tinulak niya ito pabalik. Itago mo na yan. Tinanong ko siya. Magkano po ba talaga ang kailangan niyo, tay? Sabihin niyo naman po. Tiningnan niya ako sandali. Siguro doon niya na gusto sabihin, pero umiling na lang siya. Hindi na kailangan. Mas malamig pa sa simoy ng hangin ang sinabi niyang iyon. Naglakad siya palabas. Sumunod ako ng ilang hakbang. Tay, pagdating niyo po sa bahay, tumawag po kayo. Oo, pagpagod kayo, wag po kayong magpilit. Oo, wag po kayong papalipas ng gutom. Lumingon siya at ngumiti. Para mo naman akong ginagawang 3 taong gulang. Nakatayo ako sa silong at pinapanood siyang naglalakad papuntang sakayan ng jeep. Payat siya. Umiindayog ang luma niyang bag sa balakang niya, pero pilit niyang tinutuwid ang paglalakad niya. Hindi ko alam na sa loob ng bag niya, konti lang ang naiwang ipon. Hindi ko alam na idinadahilan lang niya ang bubong ng kusina, at lalong hindi ko alam na ang matandang tumanggi sa 5,000 pesos ko ay naghahanap sana ng 2,000 pesos pampacheck-up sa puso niyang isang buwan ng sumasakit. Ang alam ko lang, sa araw na iyon, unang beses kong nakita ang likod ng aking ama sa gitna ng mataong lungsod, at pakiramdam ko'y ubod siya ng lungkot at nag-iisa. Bumalik ako sa kondo ng alas 8:20 ng gabi. Pagkabukas ko ng pinto, tumayo agad si Mark mula sa sofa. Nakaupo pa rin ang biyanan ko sa mesa habang si Trina ay nakasandal sa upuan at nakataob ang phone sa harap niya. Lumapit si Mark. Kinuha ba ng tatay yung pera, Han? Hindi ako sumagot agad. Naglakad ako papunta sa mesa at pabagsak na inilapag ang sobrang may 5,000 pesos sa harap nilang lahat. Hindi! Napatigil si Mark. Hindi niya kinuha. 2 beses kong binigay. 2 beses niya ring tinulak pabalik ang kamay ko. Bumuntong hininga ng mahina ang biyenan ko. Masyadong mataas ang pride ng balae ko. Nagbibigay naman ang mga anak. Bakit hindi na lang kunin? Kailangan pa bang ganyan katensyon? Lumingon ako sa kanya. Ma, sa tingin niyo pride lang yung kay tatay? Kumunot ang noo ni Aling Leonor. Ano pa ba? Wala namang nagsabing hindi natin siya tutulungan Nag-init ang dibdib ko. Hindi pa nga tapos si tatay magsalita kung magkano ang kailangan niya, sinabihan niyo na siyang magbenta ng lupa. Si Trina, ipinaalala pa, yung puhunan niyang negosyo. Tapos itong si Mark, binubok na agad siya pauwi. Kung kayo po ang nasa lugar niya, mananatili pa ba kayo rito? Agad sumagot si Trina. Grabe ka naman magsalita, ate. Parang ipinagtabuyan namin siya. Wala naman akong sinabing umuwi na siya Tinitigan ko siya sa mata. Hindi mo kailangang sabihin yung salitang umuwi. Isang 70 anyos na matanda, nagbiyahe ng 3 oras hanggang dito para lang sabihin kulang siya sa pera, tapos ikaw isisingit mo agad yung 60,000 na hinihingi mo kay Mark. Sa tingin mo, anong mararamdaman ni tatay? Namula si Trina. Issue ko yun Oo, at issue ko rin ang issue ng tatay ko.
Mula ngayon, huwag niyo nang gagamitin ang pamilya niyo para paratingin na parang ibang tao ang tatay ko. Inilapag ng malakas ng biyenan ko ang tasa ng tubig niya. Tess, paggalit ka, matuto ka pa ring rumespeto. Huminga ako ng malalim. Tinatawag ko pa rin po kayong ma. At tama po kayo. Pero hindi ko pwedeng balewalain ang nangyari kanina. Namuo ang tensyon sa hangin. Sumilip si Gab mula sa kwarto. Nang makitang nag-aaway ang matatanda, tahimik niyang isinara ang pinto. Si Mark, mula kanina, ay hindi sumasagot. Nakatitig lang siya sa sobre sa ibabaw ng mesa. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong siya, "May napansin ka bang kakaiba kay tatay noong nasa baba kayo?" Kumunot ang noo ko. "Kakaibang ano?" Tumingin sa akin si Mark. "Hindi mo ba napansin na laging nakahawak ang tatay sa dibdib niya?" Nanlamig ang likod ko. Biglang bumalik sa isip ko ang imahe sa lobby. Nang tumigil sa pagsasalita si tatay at inilagay ang kamay niya sa dibdib. "Oo," mabilis kong sagot. Sabi niya nangangawit lang daw siya sa biyahe. "Ako rin," mariing sabi ni Mark. "Kahit nung kumakain tayo, 2 beses ko ring nakita. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Pareho kaming natahimik. May malaking kaba na bumalot sa akin na halos hindi ako makahinga. Kinuha ko ang phone ko, tatawagan ko si Mang Tonyo. Ibinigay sa akin ni tatay ang number ni Mang Tonyo dati para in case of emergency. Nanginginig ang kamay kong nagdial. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot. "Hello, Tess. Mang Tonyo. Ako po ito. Nako, kumusta ang tatay mo diyan?" Huminto ng 1 segundo si Mang Tonyo. Sapat na yon para bumilis ang tibok ng puso ko. "Pauwi na po si tatay, Mang Tonyo. Tatanungin ko sana. May sakit po ba ang tatay ngayon?" Natahimik sa kabilang linya. Bumuntong hininga siya. Ayaw niyang ipasabi eh. "Tumayo ako, Mang Tonyo. Sabihin niyo na po sa akin." Pumiyok ang boses ko. Ibinaba ni Mang Tonyo ang boses niya. "1 buwan nang sumasakit ang dibdib ng tatay mo. Akala ko nung una normal lang, pero minsan sumasakit ng sobra. Nung isang madaling araw, sobrang sakit, pinuntahan ko, putlang-putla at pawis na pawis. Pinipilit kong dalhin sa ospital pero ayaw niya. Nawala ang inis sa mukha ng biyenan ko. Si Trina?" Napaupo ng tuwid. Tinanong ko, bakit daw po ayaw niya? 4,000 na lang kasi ang pera niya. Sabi ko magpa-check up na kahit magkano, pwede naman tayong humingi sa'yo. Pero ayaw niya talaga. Tinakpan ko ang bibig ko. Anong sabi niya? "Mang Tonyo?" Sabi niya, "Nakatira ka daw kasama ng in-laws mo. Baka magkagulo kayo kapag humingi siya ng pera." Tapos binilinan niya akong wag na wag daw kitang tatawagan. Hindi ko na kinaya. Napabagsak ako sa upuan. Sumingit si Mark sa phone. "Mang Tonyo, kaya po ba lumuwas ang tatay rito para magpakonsulta?" Mabigat na bumuntong hininga si Mang Tonyo. "Tingin ko oo. Kagabi sabi niya luluwas siya para makita ka." Nagngit-ngit ang ngipin ni Mark. "May sinabi po ba siyang dahilan?" Lininaw ito ni Mang Tonyo. "Oo," sabi niya. "Manghihiram daw siya sa'yo ng 2,000 pampacheck up." Parang may nabasag sa utak ko. 2,000. Hindi para ipaayos ang bubong. Hindi siya humihingi ng limos. Ang tatay ko na halos 1 buwan nang inaatake sa puso, may 4,000 pera, at bumiyahe ng mahigit 100 kilometro para lang mangutang sa manugang niya ng karagdagang 2,000. Pero sa mesa, hindi pa man niya nasasabi ang halagang yon. Napayuko ang biyenan ko. Hindi na nakatingin sa phone si Trina. Si Mark, tulala. Sinabi pa ni Mang Tonyo. Pinagalitan ko na nga eh. Sabi ko baka mamatay siya sa pride niya. Pero sabi niya, may sariling pamilya na ang anak niya. Ayaw na niya kayong pahirapan pa. Pinatay ko ang speaker. At patuloy na tumulo ang luha ko. Nang oras na yon, hindi na ako galit dahil tinanggihan ang 5,000 pesos ko. Nasasaktan ako. Dahil inisip ng tatay ko na kailangan niyang tiisin ang sakit mag-isa para lang maprotektahan ang pamumuhay ko bilang anak. Lumingon si Mark sa kusina, kung saan nandoon pa rin ang saging na dala ni tatay. Lumapit siya at hinawakan ang tangkay ng saging na medyo umitim na dahil sa biyahe. Ang sakit na nga ng nararamdaman niya, binibitbit pa niya to papunta sa akin? Pagaralgal ang boses ni Mark. Doon ko naintindihan kung gaano kalaki ang agwat ng 60,000 pesos na puhunan ni Trina kumpara sa 2,000 na hindi man lang mautang ng tatay ko. Sobrang lupit. Kung kayo ang nasa lugar namin, nung nalaman ninyo na ang inyong may sakit na ama ay pinaalis ng patago sa bahay ninyo, anong gagawin ninyo? Sa pagkakataong iyon, ang tanging kinakatakutan ko
ay baka hindi na maabutan ni Mark ang huling biyahe ni tatay. Kinuha agad ni Mark ang susi ng kotse sa rack. Nagulat ang biyenan ko. Saan ka pupunta? Lumingon si Mark. At sa unang pagkakataon, walang pag-aalinlangan ang boses niya. Hahanapin ko si tatay. Tumayo si Aling Leonor. Pero gabi na ah. Tiningnan ni Mark ang nanay niya. Mapula ang kanyang mga mata. Pinaalis lang naman natin sa bahay ang isang taong may malubhang sakit. Hindi na siya nagdagdag ng salita. Pabagsak na sinara ang pinto. Tumakbo ako sa balkonahe at sumilip sa baba. Ilang segundo lang ay lumitaw na si Mark sa lobby papunta sa parking. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone. 8:40 p.m. na. 9:30 p.m. aalis ang bus. Wala pang isang oras. Mabilis na nagmaneho si Mark palabas, ni hindi niya nakuhang ayusin ang polo shirt niya. Tiningnan ko lang siyang umalis. Gulong-gulo ang isip ko. Mula nung nalaman ko ang totoo, iisang bagay lang ang iniisip ko. Kailangang mapigilan si tatay bago pa umalis ang bus. Nagring ang phone ko. Si Mark. Han, saang bus sasakay si tatay? Inalala ko yung papel. Sa Buendia Terminal. Sabi niya 9:30 p.m. na biyahe papuntang Batangas. Jackliner yata o jam, hindi ko sigurado. Tawagan ko si Mang Tonyo. Dahan-dahan ka lang sa pagmamaneho. Huminto ng isang segundo si Mark at sumagot. Alam ko, tinawagan ko agad si Mang Tonyo. Buti na lang natandaan niya ang madalas na sinasakyan ni tatay. Tinext ko kay Mark ang pangalan ng bus at oras. Pagkaraan ng ilang minuto, tumawag ulit si Mark. Natanong ko na. Hindi pa raw umaalis. 35 minutes pa. Nakahinga ako ng maluwag, pero naalala ko. Han, bakit? Huwag mong ibibigay ng direkta ang pera kay tatay. Natahimik si Mark. Tiningnan ko ang sobrang 5,000 pesos sa mesa. Kanina pilit ko ibinibigay, pero tinanggihan niya pa rin. Sabi niya ayaw niyang kumuha ng pera kapag naglilihim tayo sa pamilya mo. Kapag direkta mong binigay, hindi rin niya kukunin yon. Naririnig ko lang ang ugong ng sasakyan at blinker ng signal light sa kabilang linya. Ilang sandali, sumagot si Mark. Naiintindihan ko. Kalaunan ay ikinuwento ni Mark nang dumaan siya sa highway, nakakita siya ng ATM sa labas ng convenience store. Pumarada siya at nag-withdraw ng PHP 15,000. Naisip niyang dapat sapat ang halagang maibigay kay tatay para hindi ito mag-alala sa pagpapa-check up. Habang hawak niya ang pera, naisip niya ang sinabi kong hindi niya kukunin. Nakita niya ang Red Ribbon Bake Shop sa katabing pwesto na bukas pa. Pumasok siya, tinanong ng tauhan, Sir, cake po ba? Itinuro ni Mark ang isang maliit na mocha roll. Pakibigyan ako niyan. Yung may karton sa ilalim. Nagtaka ang babae pero binigay pa rin. Nagbayad si Mark at pagkatapos ay tumabi sa isang sulok, binuksan ang takip. Kinuha niya ang sobrang may PHP 15,000, binalot ng plastic at inipit sa ilalim ng karton ng cake, sinigurado niyang hindi lalapat sa icing. Ibinalik niya ang takip. Dinikitan ulit ng tape at tumakbo pabalik sa kotse. Nang mag-9:12 p.m. na, tumawag si Mark. Malapit na ako. Nakatayo ako sa sala. Malamig ang mga kamay ko. Nakaupo pa rin ang biyenan ko. Tahimik na rin si Trina. Wala man lang nagbubukas ng TV o gumagalaw ng prutas sa mesa. Naririnig ko ang busina sa kabilang linya. Nakita mo na si tatay? Hindi pa. Papasok pa lang ako sa terminal. 9:18 p.m. Naktext si Mark. Nakita ko na yung bus. Nanginig ang tuhod ko sa nabasa ko. Kwento ni Mark, naka-on na raw ang makina ng bus noon. Tinatawag na ng konduktor ang mga pasahero. Tumakbo si Mark na humahangos. Kuya, may matanda ba dito? Nakapolo na brown, tsaka may dalang canvas bag? Kumunot ang noo ng konduktor. Dami pong pasahero, di ko po tanda. Tatay ko po yun. Isang pasahero malapit doon ang nagturo. Parang nasa likod po yung matanda. Umakyat si Mark sa bus. Tumingin ang driver sa relo. Bilisan niyo na po, aalis na kami. Naglakad si Mark sa aisle at nakita niya si tatay sa may likuran. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nasa paanan ang bag, nakapatong ang dalawang kamay sa tuhod, mas lalong pagod ang mukha niya sa ilalim ng ilaw ng bus. Napatigil si Mark. Tay! Nag-angat ng tingin si tatay, nagulat, at agad nagtaka. Bakit nandito ka? Parang kinurot ang puso ni Mark sa paraan ng pagtawag sa kanya ni tatay. Gusto niyang sabihin na alam na niya ang sakit ni tatay, mag-sorry sa hapunan kanina, at hilahin si tatay palabas papuntang ospital. Pero nagsalita na ang driver. Boss, bilisan na natin,
Oras na eh. Nakatingin na rin ang ibang pasahero. Ayaw ni Mark na pag-usapan ang sakit ng tatay ko sa harap ng maraming tao. Inabot niya na lang ang kahon ng cake. Tay, kunin niyo po to. Tumingin si tatay. Ano yan? Cake po. Iuwi niyo bukas paggising niyo. Kumunot ang noo ni tatay. Hindi ko kailangan yan. Hinawakan pa rin ito ni Mark. Kuhanin niyo na po. Sabi ko hindi ko kailangan. Nainis ang driver. Boss, pakibilisan po. Kinagat ni Mark ang labi niya. Para sa inyo po to, tay. Parang awa niyo na. Tanggapin niyo po. Sa pakiusap na iyon, tinitigan siya ni tatay ng mas matagal. Sa huli, marahil para hindi na sila mag-agawan sa loob ng bus, kinuha ni tatay ang cake. Huminga ng malalim si Mark. Gustong-gusto niyang sabihin na may pera sa ilalim ng cake, pero kapag ginawa niya, isasauli ito ni tatay. Nagbilin na lang siya. Pagdating niyo po, tumawag kayo kay Tess. Hindi sumagot si tatay. Tumayo si Mark ng isang segundo bago bumaba. Pagkababa niya, narinig niya ang ugong ng makina at dahan-dahang umusad ang bus. Nakatayo si Mark sa gilid, pinagmamasdan ang bus, habang si tatay ay nakaupo sa bintana, hawak ang cake sa hita niya, pero hindi na siya lumingon kay Mark. Natanggap ko ang tawag ng 9:32 p.m. Nagkita na kami ni tatay. Agad kong tinanong, bumaba ba si tatay ng bus? Natahimik si Mark. Hindi. Bumagsak ang puso ko. Sinabi mo na ba na alam na natin yung sakit niya? Hindi na umabot sa oras. Tsaka ayoko sanang ipagsigawan sa bus yung sakit niya. Naibigay mo ba yung pera? Oo, pero hindi pa niya alam. Naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Tinago ko sa ilalim ng cake. Napasigaw ako. Diyos ko, nakuha mo pa talagang bumili ng cake sa oras na to. Bumuntong hininga si Mark. Kung direkta kong inabot, kukunin ba niya? Natameme ako. Hindi, malamang hindi. Mabilis na ikinuwento ni Mark kung paano niya itinago ang pera. Kahit mukha itong palpak na ideya, alam kong sa oras na iyon lang ang tangi at pinakamagandang solusyon na pwede niyang gawin. Sa bus, walang alam si tatay sa lahat ng ito. Nakatingin lang siya sa kahon ng cake sa ibabaw ng hita niya, nanlulumo. Sabi niya, naisip niya noon na nagpunta siya doon, pero hindi siya nakautang kahit piso. Tapos noong pauwi siya, hinabol siya ng manugang niya para lang bigyan ng cake. Siguro naisip ni Mark na magugutom ang matanda sa biyahe. Muntik na niyang ibigay ang cake sa katabi niya, pero naalala niya ang mga mata ni Mark kanina kaya itinago na lang niya. Umiandar palayo ang bus. Pabilis ng pabilis. Hindi niya alam na sa ilalim ng nipis na karton ng cake ay may 15,000 pesos. Hindi rin niya alam na ang manugang na nilayo niya ang loob ay nakatayo pa rin sa gitna ng terminal, nakatingin sa umaalis na bus, at bumubulong sa sarili niya. Maling-mali talaga ako sa pagkakataong ito. Habang papalayo ang bus, unti-unting nakakatulog si tatay. Nakasandal siya, nakapikit, pero hindi mahimbing ang tulog. Nandoon pa rin ang cake ni Mark. Makalipas ang hating gabi, muling sumikip ang dibdib ni tatay. Bahagya siyang yumuko at tinakpan ang dibdib. Tiningnan siya ng lalaking nasa kabilang upuan. Ayos lang kayo, tay? Pilit siyang ngumiti. Oo, medyo nahilo lang sa biyahe. Inalok siya ng tubig. Uminom po kayo. Uminom siya ng 2 lagok. Hindi masyadong matindi ang sakit ngayon kaysa sa naranasan niya sa bahay, pero naramdaman niya ulit ang pawis sa batok niya. Wala pa rin siyang ginawang tawag. Natatakot siya na, kapag narinig niya ang boses ko, ay bibigay siya at babalik. Umaga na halos nang dumating sila sa Batangas. Bumaba si tatay sa pamilyar na kanto, naka-backpack, hawak ang cake. Umaga pa lang, malabo pa ang paligid. Tumahol ang mga aso. Binuksan niya ang lumang gate na kinakalawang. Walang nagbago sa bahay niya. Ibinaba niya ang bag sa upuan, nagtanggal ng tsinelas. Pagod na pagod siya kaya hindi na siya nagpalit ng damit. Kumalamang sikmura niya. Doon niya lang naalala na mula kahapon, halos wala pa siyang nakakain. Tiningnan niya ang cake. Sayang naman kung masira. Inalis niya ang tape sa gilid. At nakita ang isang maliit na roll cake. Ang white icing ay medyo nasira dahil sa biyahe pero mukhang buo pa. Bubuhati na sana niya ang karton para hanapin ang plastic spoon nang napatigil siya. Sa ilalim ng karton, may isang manipis na plastic. Sa loob nito ay isang sobre. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Ano to? Kinuha niya ang sobre. Nanginginig ang kanyang kamay. Pagbukas niya, isang patong ng tig-1,000 piso ang nakita niya.
Natigilan si tatay. Binilang niya. 1, 2, hanggang mabilang ang 15,000 pesos. Halos 8 beses na mas malaki kaysa sa 2,000 na gusto sana niyang hiramin. Agad inisip ni tatay na nagkamali si Mark at nakuha niya ang pera para sana sa trabaho. Hindi niya na kinain ang cake. Kinuha niya agad ang kanyang luma na phone at tumawag kay Mark. Pangalawang ring pa lang, sumagot na si Mark. Hello, Tay! Mark, nagkamali ka yata ng naibigay. Sandaling tumahimik si Mark. Nabuksan ko na yung cake. May pera dito na 15,000. Nagkamali ka ba ng lagay? Bumaba ang tono ng boses ni Mark. Hindi po ako nagkamali, Tay. Hinigpitan ni tatay ang hawak sa phone. Anong ibig mong sabihin? Pera niyo po yan. Pampagamot. Natigilan si tatay. Makalipas ang ilang sandali, saka lang siya nagtanong. Alam mo na? Opo. Sagot ni Mark na halos paos na. Naintindihan agad ni tatay. Sinabi ni Tonyo. No? Tinawagan namin ni Tess si Mang Tonyo pagkaalis nyo. Bumuntong hininga si tatay. Sinabihan ko na siyang, wag sabihin eh. Nabasag ang boses ni Mark. Kahit wag nyo sabihin, Tay. May sakit po kayo. Patawad po, Tay. Nasa tabi lang ako ni Mark habang magkausap sila. Mabilis kong kinuha ang phone. Ako nakakausap sa tatay. Nang marinig ko pa lang ang boses niya, naiyak na ako. Tay. Hanggang kailan nyo ba itatago sa akin to? Ayokong mag-alala ka. 1 buwan na kayong nagtitiis, tapos sasabihin yung ayaw nyo akong mag-alala? Mabilis ang pagsasalita ko. Sabi ni Mang Tonyo, may gabi daw na umaatake. Yung sakit nyo, hanggang sa pinagpapawisan kayo ng malamig. Tapos bumiyahe pa kayo ng Maynila pauwi ng mag-isa sa hating gabi. Paano kung may nangyari sa inyo sa biyahe? Anong gagawin ko? Natahimik siya. Pagkaraan ay sinabi niya, ayoko lang ilagay ka sa alanganin. Parang sinakal ang lalamunan ko sa sinabi niya. Mas okay na yung malagay sa alanganin kesa mawalan ng ama. Tahimik sa kabilang linya, pinunasan ko ang mga luha ko. Tay, itago niyo yung pera. Agad siyang sumagot. Hindi, ibabalik ko ito. 2,000 lang ang hihiramin ko dapat. Tay, wag na po kayong humiram pa. Ito ay perang kusang binibigay namin ni Mark para pampacheck up nyo. May 4,000 na lang po kayo. Sapat yon para sa pagkain at pamasahe. Pero yung sakit nyo, kailangan masuri ng maayos. Ang laki kasi masyado. Hindi ko kukunin. Pinilit kong pakalmahin ang boses ko. Tay, wag po kayong mag-alala. Kunin nyo na bilang reserba kapag kailangan. Ngayong hapon din, uuwi kami ni Mark. Agad siyang pumalag. Wag na kayong umuwi, may trabaho pa kayo. Nag-leave na ako, Tay. Wag mong. Pinutol ko siya. Hindi na po kayo pwedeng tumutol. Natahimik siya. Dahan-dahan kong sinabi, uuwi kami ngayong hapon. Bukas na bukas ihahatid ko kayo sa ospital. Kung babayaran nyo man o papagalitan nyo ako, ihahatid pa rin namin kayo. Tumango si Mark sa tabi ko. Huminga ako ng malalim, Tay. Pinalaki nyo ako ng 40 taon. Kailanman ba ay nagtanong ako kung naging pabigat ako sa inyo? Hayaan nyo naman akong maging anak sa inyo kahit ngayon lang. Matagal bago sumagot sa kabilang linya. Sa wakas, napaos ang boses ni tatay. Natatakot lang ako na dahil sa akin ay mag-away kayong mag-asawa. Tiningnan ko si Mark. Nakayuko siya. Anumang problema namin, bilang mag-asawa, ay kami ang aayos. Huwag niyo pong ipagpalit ang kalusugan niyo, para lang manatiling tahimik ang pamilya ko. Makalipas ang ilang saglit, sinabi ni tatay, sige, maghihintay ako. Napapikit ako at napaluha ulit. Ito ang unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, na pinayagan ako ng tatay na pumasok sa mga paghihirap ng buhay niya. Bago ibaba ang tawag, nagbilin pa ako. Tay, kumain muna po kayo, wag niyo munang asikasuhin ang taniman. Pag sumakit ulit dibdib niyo, tumawag kayo kay Mang Tonyo. Nagreklamo si tatay. Para kang lola kong magbilin. Tumawa ako ng bahagya. Nagmana po sa inyo. Binaba ang phone. Sa probinsya, nakaupo si tatay sa harap ng bukas na cake. Ang 15,000 pesos ay nakalagay sa mesa. Kinuwento ni tatay na naintindihan niya kung bakit itinago ni Mark ang pera doon. Kung ibinigay niya diretso sa terminal, isasauli niya ito ng tuluyan. Kung ako man ang magpapilit na ipahawak ito sa kanya, hindi niya rin ito tatanggapin. Ang cake na akala niya ay simpleng regalo, iyon pala ang nag-iisang palpak, pero tanging paraan para maibigay sa kanya ang kailangan niya. Kumuha si tatay ng isang maliit na hiwa ng cake. Mabagal niyang kinain. Ang puting icing ay sobrang tamis,
Pero ngayon, hindi na siya natatamisan ng labis. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 1 buwan na pakikipaglaban sa sakit, naramdaman ni tatay na hindi na niya kailangang bilangan ang bawat piso at isiping paano niya haharapin ng mag-isa ang kanyang karamdaman. Kinaumagahan, maaga akong nagising kahit hindi na halos nakatulog. Tuwing nakapikit ako, nakikita ko ang imahe ni tatay na nakaupo sa hulihan ng bus na may hawak na cake. Narinig ko ang boses niyang nagsasabi na ayaw niyang ako'y malagay sa alanganin. Si Mark din ay hindi nakatulog. Nakatalikod siya sa akin halos buong gabi, hanggang madaling araw nung bumulong siyang, nag-file na ako ng leave. Binuksan ko ang mata ko, magli-leave din ako. Lumingon si Mark na may paos na boses. Mamayang hapon susunduin natin si tatay. Tumango ako, wala nang nag-ungkat sa nangyari nung gabing yon, pero may nagbago sa aming mag-asawa. Hindi sa dahil nawala ang galit, o kaya ay pinatawad na namin, kundi unang pagkakataon ito na hindi ipinagtanggol ni Mark ang sarili, na wala siyang intensyon, hindi rin niya hininging ako'y magparaya. Alam niya ang kanyang mali. Mga 7:00, inaayos ko ang mga gamit, na kailangan ko nang kumatok ang biyenan ko. Pwede ba pumasok? Nagulat ako, opo. Pumasok siya, may hawak na sobre. Ang mukha niya ay kaiba kaysa sa kagabi. Ipinatong niya ang sobre sa kama. May 8,000 pesos diyan. Ipon ko. Tiningnan ko siya. Para saan to, ma? Hindi siya makatingin sa akin. Dalhin mo yan. Pambili ng gamot o kung kailangan pa ng iba para sa balae ko. Nanatili akong tahimik. Dugtong pa niya. Masyadong masakit ang sinabi ko kagabi. Hindi yon ang eksaktong sorry o pag-amin na nagkamali siya sa lahat, pero sapat na iyon upang ipakita ang pagkakamali niya mula sa kanyang nakagawian. Hinawakan ko ang sobre. Salamat po, ma. Tumango siya at umalis. Hindi ko siya niyakap at hindi ko sinabing kalimutan na. Hindi pwedeng dahil sa sobre na yan ay mabubura lahat ng nangyari, pero kahit papaano ay humakbang siya pasulong. Sakto pumasok naman si Trina mula sa sala. Tiningnan niya ang maletang inaayos ko at sinabi, "Uuwi talaga kayo sa probinsya, ate?" "Oo," sagot ko. Binalingan niya si Mark. "Kuya, paano? Yung sa puhunan sa pwesto?" Hindi ko pinaniwalaan ang narinig ko. Huminto si Mark sa pagkuha ng papeles. "Mamaya na natin pag-usapan." Kumunot ang noo ni Trina. "Puro ka mamaya na. Nakausap ko na, yung may-ari, ibibigay sa akin. Yung pwesto for few days lang." Nag-angat ng tingin si Mark. "Walang pera na ibibigay." Napatigil si Trina. "Anong sabi mo? Hindi mo ko bibigyan ng 6 na singtung?" Namula ang mukha niya. "Pero nangako ka ah." Tumayo si Mark. Sabi ko, pag-iisipan ko. "Hindi ako nangako. Ganoon din yon. Inaasahan ko na yon." "Pag-isipan mo ulit." Tumaas ang boses ni Trina. "Dahil lang pumunta si tatay niya dito ng isang gabi, babaguhin mo lahat?" Tiningnan ni Mark ang kapatid. Hindi dahil sa tatay niya. Dahil na-realize ko na mali ako ng matagal na panahon. Ngumiti ng pilit si Trina. "Makikisuyo lang ako sa'yo. Nagrereklamo ka na agad parang sinisipsip ko pera mo." Kalmado pa ring sumagot si Mark. "Binayaran ko ang utang sa credit card mo, pambili ng phone mo, insurance ng kotse, yung mga dropout courses mo for almost 2 years, Trina." Nagmatigas siya. "Wala akong trabaho. Nagtulungan tayo. Anong masama doon? Tulong yon. Iba ang pagpapakain." Katahimikan sa buong kwarto. Dumating ang biyenan ko at pumasok. Nakita kong nagbuka siya ng bibig at parang gustong paburan si Trina. Pero nang mapatingin sa gamot para sa tatay ko, tumahimik siya. Binalingan ni Trina ang kanyang ina. "Ma, hindi ka man lang magsasalita?" Bumuntong hininga ang nanay. "Malaki ka na, Trina. Pag-usapan ninyo ng kapatid mo ang problema ninyo sa pera." Walang masabi si Trina. Kauna-unahan siyang hindi tinulungan ng nanay niya. Sinara niya ng malakas ang pinto sa paglabas niya. Hindi sumunod si Mark. Niyaya niya lang ako. "Tara na, hon." Nang hapon na iyon, dumating na kami sa Batangas. Kakapasok lang ng sasakyan sa gate, nakita ko na agad si tatay na nakaupo sa plastic chair niya sa tapat ng bahay. Kasama niya si Mang Tonyo. Bumaba agad ako. "Tay!" Lumingon sa akin si tatay, at sunod ay si Mark. Totoo palang dumating. Nainis at naawa ako. "Sabi na nga ba uuwi kami tapos hindi kayo naniniwala?" Umiling ang tatay. Nagsalita si Mang Tonyo. "Tama ako. Sabing hindi nakikinig eh." Sinamaan siya ng tingin ng tatay.
Medyo nabawas ang tensyon sa pambubuska nila. Ngunit naiwang naglakad si Mark sa likod, malayo-layo kay tatay. Wala siyang dalang regalo, hindi siya nagbayad ng anumang utang. Hindi nagtagal lumapit na siya. Tay, tumingin si tatay. Kagabi po, itinaboy ko po kayo sa bahay natin, diretso ang sabi ni Mark. Napatigil si tatay. Hindi inaasahan na diretso agad niyang sasabihin. Pinagpatuloy ni Mark. Dahil maingay kami, dahil takot ako sa nanay ko, o dahil natatakot akong may masabing mali. Mali ko yun. Kumaway si tatay, tapos na yun. Hindi nagpalit ang tindig ni Mark. Sa inyo, oo, ngunit kailangan kong tandaan. Hindi po ako hihilinging kalimutan yon. Humihingi po ako ng pagkakataon na mapatunayan na naitama na po. Matagal bago ngumiti ang tatay. Walang nabuong yakap o iyakan. Sinabi lamang ni tatay. Dalhin mo na ko sa ospital. Tumango agad si Mark. Opo, tay. Lumapit ako kay tatay upang asikasuhin ang kaniyang dadalhin. Gusto niya sana na iilan lang ang dalhin. Ayon daw sa kanya marami daw hospital. Natawa na lang ako habang umiiyak at pumasok sa loob at kinukuha na ang kailangan. Bago sumakay sa kotse, lumingon ako at pinanood na nililipat na niya ang kandado sa gate. Tumingin ako sa lumang bahay na tahimik. May naintindihan ako. Hindi lahat ng pagkakamali ay mabubura. Lalo ng perang pwedeng matubos ang bawat kamalian, ngunit kapag hindi ka nanisi at tatanggapin mo na may kakulangan ka, at sinabi mong naintindihan mo rin dahil marunong ka ring magpatawad, iyon na ang una sa unang hakbang. Pinagbuksan ni Mark si tatay at isinakay. Sinabihan na, tay ako na ang bahala rito sa lahat. Umango ng unti-unti si tatay at sapat na ito na naintindihan nila ang ibig sabihin niyon. Kinaumagahan, isinakay namin si tatay mula pa kaninang maaga at dumating sa Maynila. Hindi umiimik si tatay. Nagtatanong si Mark kung gusto nitong huminto pero tahimik lang. May kasama na kaming medical history at iba't ibang mga reseta noon. Kinontak na ni Mark ang ospital na may espesyalista sa puso, ang Philippine Heart Center. Tinanong kung ano ang gagawin bago dumating at mga paghahanda. Pagsapit ng 10:00, narating na namin ito. May kaunting siksikan pero nasa ayos. Napasinghap ang dibdib ko. Habang minamasdan ni tatay sa bintana, sinabing, ang daming babayaran. Naasar pero maawa ako sa kaniya tatay. Bago ka mag-alala sa pera isipin mo ang pag-diagnose mo ah. Tumawa lang siya. Sabi ni Mark sa kaniya, tay ma-check ka na lang. Yung pangbayad ako na ang bahala. Lumingon siya kay Mark. Naku Mark ha, may malaking pamilya ka na rin. Si Mark na sumagot, alam ko po tay, kaso pamilya ko din naman kayo eh. Wala nang sinabi na idinagdag. Nilagyan at ginawa na ni Mark lahat ng form, pati down payment, photocopy, o anumang kailangang papeles, inasikaso niya. Inihiwalay si tatay upang magpakuha na ng dugo para sa examination. Ilang minuto, hiniling na ipasama si tatay kay Mark. Tinulungan si Mark ng nurse at nagpapabalik-balik siya roon dahil may kulang. Sumandal na muna ako bago iniisip ang sinabi niyang mas mabuting mamatay na muna bago ako pabibigatin. Ngunit heto, sa ilang linggo pala siya at may mas matinding epekto nang makita ang doktor. Pinaliwanag ng doktor. Marami po sa ugat sa puso ay nanikip. Yung pananakit po, sign yon ng baradong ugat. Kinausap niya kami at sinabi niya na may posibleng inatake sana ng malaki na aabutin sa atake sa puso. Tiningnan niya kaming lahat. Nag-aalala na ang tatay. Gustong paimikin. Nagtanong agad siya. Gastos? Doc? Bago makapagsalita na sana kami ni Mark, sumagot na ang doktor. Pag-uunahin muna ang operasyon. I-admit siya. Obserbahan siya muna. Ilalagay sa angioplasty. At pag may barado papatungan natin ng stent. Sige, gagamutin. Anak, magastos yan. Binanggit din ni Mark ang kanyang linya. May sakit yung pamilya ko eh. Umiling si tatay ngunit pumayag. Sinabi pa na kapag umalis ito at gagastos, mas okay na sa bahay na lang, pero alam niyang hindi papayag si Mark at Tess na pabalikin. Iniwan ang asawa at kinuha na muna ang ilang kagamitan, dinala siya sa kwarto. Makalipas ang 2 araw, ipinasok sa operasyon. Para isagawa na nga ito, hinawakan ko ang kamay niya bago lumabas at umalis, pinihit sa kanyang ulo. Sinabing magpapahinga bago ibaba sa bed ang nanay na naiyak noon. Lumapit si Mark at hindi na nagsalita na magiging okay ang lahat. May bigay na rin siyang mga pamunas sa pawis at bote na tinanggap ko.
Ang mga ginagawa niya noong ilang gabi na rin naman pero nakapagbawas na mas pinagkakatiwalaan ko ngayon. Binuksan na ang pinto nang makalipas ang maraming oras. Matagumpay. Binuksan na at lumabas ang doktor na successful po ang paglalagay. Ligtas na rin siya at binabantayan na lang ang sugat. Naluha ako habang ibinuhos ang paghihinagpis at nag-thank you na din si Mark. Pinayagan na makita. Malakas si tatay. Nakapagsalita at sinabi, alam kong may sakit. Nung mangutang sana ng pera, dapat hiniling ko na lang ng marami sana kung napalitan na agad. Ngumiti kami sa kaligayahan. Si tatay na ngayon ang maluwag dahil tapos na ang issue. Pinalabas matapos ang isang linggo at ang in-advise ay paghihintayin, papahinga at pabalikin para malapit-lapit sa klinik dahil walang nagmamalasakit sa Batangas para bantayan. Binigyan namin si tatay ng tirahan ngayon. Hindi kami umuwi agad dahil 7 na nga sa bahay, si tatay naging kabilang. Binigyan ng maayos na tutuluyan si tatay. Kasama si Gab niya. Ang biyena niya naman, medyo maingat. Nag-aalala? Minsan nagtatanong na kung uminom siya, na agad namang sumasagot ang tatay na nagpapasalamat. Kinabukasan umalis kami ng kaaga upang itapos ang mga backlogs nung nag-leave. Bago pumasok may iniwang linya na, Tatay, huwag umupo na matagal, maglinis ng kahit ano. Pagkaalis ng ilang oras, tinawagan na kami ni Aling Leonor na si tatay nagsusuka raw at napasama. Nataranta agad, ngunit pinasagot naman ng medyo kalmado. Ayos naman, at bawal daw yun sa in-advise eh. Naawa at gusto lang tumawa. Napunta sa pag-uusap ni Aling Leonor at tatay. Sinabi nila sa pag-uusap at naiyak siya sa kaniyang panghihinayang na malapit na kaming mapunta sa iba kaya siya naging ganyan noong lumipas ang panahon. Tinitiyak na mabuti rin siya. Ngunit may pananalitang hindi mo mapapagbaligtad, unti-unti nawala ang puot na tinamasa. Nagkaintindihan na nagawa niyang humingi ng tulong at inisip muli lahat-lahat. Minsan tinatanong ni Trina ang kanyang kuya tungkol sa allowance niya ngunit hindi sinunod ang pinapangako. Nakikinig din si Trina. Natanto niya na kahit walang natatanggap may pamamaraan, inalok at pinilit sarili kaya nahuli na rin siya ng trabaho sa spa ngunit medyo malayo. Naintindihan na niya ang lahat ng panggastos dahil nalaman kung ano pala ang pagbabawas ng pinagkakakitaan kapag ikaw ay gagawa na nito kaysa inaasa sa iba. Tinanggap siya sa unang suweldo. Kinabukasan, lumapit si Trina, nagsabing binilihan si tatay ng magandang brand ng milk dahil siya ang pumasok muna kaysa lahat ng pagkagusto niya na pagpapaalaga, kaya ngayon naiintindihan na. Kinuha na rin naman ng may kababaang loob ang lahat. Natutuwa sila dahil nalampasan ng walang sagabal. At wala na ring binigay sa kanya si Mark. Matapos nitong malaman ang kinikita niya at naging stable and self-sufficient ito. Kalaunan matapos ay naging okay na ang kalusugan ni tatay. Pag-uwi niya nagpagawa at ipinarepair na rin nila ni Mark ang naging lubak sa kanilang bahay. At lalo pa, pinaayos ni Mark at bumuo ng balag para sa itatanim nilang ubas at para sa proteksyon laban sa kalungkutan. Siniguro na ang kapakanan nila ay nakabase na rito. At nag-usap din noong araw ng paggawa at humingi ng kapatawaran si Mark na hindi rin sinabi na madali lahat. May pait man minsan kaya kailangang alalayan. Nakangiti at ibinigay ni tatay ang kagamitan na hinihingi. Pinatawad, matapos nila makauwi. Kinabukasan, nagtipon at nakapag-usap na rin ng payapa na ang pananalapi nila. Ihiwalay mula kay Trina at hindi ito pwede humingi pa at tuturuan ng kalakaran ng buhay sa kaniyang nakuhang gawain at pati ng kanilang budget para kay Aling Leonor at walang magpapasya na ipipigil ng kaniyang asawa dahil iyon ang mas totoo at napapanatili ang pangangarap na iyon dahil naprotektahan ang kapayapaan at nalaman na pag dumami na ang limitasyon, mas lumalabo lang at mag-ingat para mas umasa. Wala na rin ng issue para doon. Namuhay ulit sina tatay na mag-isa at malayo ngunit inalagaan sila. Natatamasa ang araw, ganoon din ang kaniyang nakapabuting anak. Kaya bago natin husgahan na mas mainam pa ang isang pamilya, pagmatulungin kaysa pagtatakbo at pagkamakaligtas sa buhay na iyon sa malaking pangangatwiran at pagkalinga ng bawat panig ng isa't isa, mahalin bago mahuli ang luha at lahat na pagkakautang. Maraming salamat sa panunood. Sana may mapulot kayong aral at pahalagahan ang magkabilin tungkol sa tunay na pagkakaisa sa buong pamilya.